Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1991 hanggang 2015. Kabanata 1991. Ang taybak ni Zane, na nagmula sa overworld, ay hinuhuli gamit ang mga diskarte sa state-of-the-art swordsmithing. Tulad nito, nagtataglay ito ng napakalaking kapangyarihan. Kahit na ang Herculeans ay hindi maaaring i-snap ang taybak sa kalahati ngayon, gayunpaman, ito ay nilamon ng nakasisindak na enerhiya ng demonyo. Isang lamig ang damaloy sa gulugad ni Zane. Bagamat hindi siya nasugatan, ang demonic energy ng itim na lotus ay sadyang napakasama. Kung nahawahan, hindi siya aalis sa lugar na ito nang hindi nasaktan. Anong sorcery ito, James? Paano mo pinangangalagaan ang paraan ng paglilinang ng demonyo bilang isang tao? Ikaw ay isang kahihiyan sa lahat ng sangkatauhan. Panipi. Malamig na sabi ni Zane. Napatingin sa kanya si James. Kahit nawala na ang kanyang taybak, hindi siya nasaktan. Nangangahulugan ito na mas malakas siya kaysa sa inaasahan ni James. Kaya, walang garantiya na maaaring puksain siya ni James. Bukod dito, maraming iba pa sa overworld na ang lakas ay maihahambing sa Zanes. Kung siya ay mapatay, marami sa overworld ang maaaring hindi nasiyahan. Matapos ang maikling pagmumuni-muni, pinigilan ni James ang kanyang aura at sinabi ng may ngiti, tulad ng inaasahan ng isang martial artist mula sa overworld, lubusang humanga ako. Hayaan ang mga bygones na maging bygones, hindi ba? Hindi ako napunta sa Mount Bane upang kunin ang buhay ng sinuman. Sa halip, dumating ako para sa kapakanan ng mga lupa. Panipi. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Zane. Natatakot sa lakas ni James, nag-aalala siya na lalabas siya. Para sa mga tagalupa. Nakatingin siya kay James. Sabi ni James, hindi dito. Dapat ba tayong mag-usap sa ibang lugar? Pakiusap. Sinaksak ni Zane si James upang sundan siya. Samantala, si Semarth, na maihahambing kay Zane sa lakas, ay nanatiling tahimik. Sa rurok ng Mount Bane. Ang lugar na ito ay nahahati sa ilang mga rehiyon, at ang bawat rehiyon ay inookupahan ng isang sekta mula sa overworld. Ang mga sekta na nagtatag ng isang foothold sa Mount Bane ay nagtataglay ng napakalaking impluwensya at awtoridad, at sila rin ay itinuring na ilan sa mga pinakadakila sa overworld. Ang pangunahing bulwagan ng sekta ng sacerdotal ay kumikinang sa kahanga-hangang ginto. Habang nagpakita si James ng malaking lakas, kinilala ang kanyang mga kakayahan, at siya ay itinuring bilang isang kagalang-galang na panauhin. Kumuha siya ng isang upuan sa isang cushy chair, samantalang si Zane ay nakaupo sa pangunahing upuan. Ang ilang mga alagad ng sekta ng sacerdotal ay lumitaw na may mga plato ng mahiwagang prutas para sa pagkonsumo ni James. Ang nasabing paggamot ay hindi pa naganap para sa isang Earthling. Naniniwala ako na ligtas ang lugar na ito, tumingin si Zane kay James at sinabi. Pinagmasdan ni James ang paligid. Si Semarth na lang ang natira. Dahil alam niyang may iba pang makapangyarihang magsasaka sa Mount Bane, malamig niyang sinabi, pumunta ako dito sa ngalan ng Earth upang makipag-ayos sa overworld. Naniniwala ako na hindi ka kwalipikadong mag-claim na kinakatawan ang lahat ng nabubuhay na nilalang ng overworld. Bakit hindi mo anyayahan ang iba pang mga magsasaka sa Mount Bane dito? 6 na taon na lamang ang natitira bago masira ang selyo. Sinadya ni James na lipulin ang bawat buhay na nilalang ng overworld bago noon. Gayunpaman, wala siyang kakayahan na gawin ito. Iyon ay sinabi, mayroon pa siyang ilang bargaining chips. Naunawaan. Inaanyayahan ko sila kaagad. Panipi. Agad na nagutos si Zane, anyayahan kaagad dito ang mga magsasaka sa Mount Bane. Naunawaan. Ang ilang mga alagad ay lumingon upang umalis. Ang tingin ni Zane ay naayos kay James lahat. Sinabi niya, sabihin mo sa akin ang totoo, James. Bakit mayroon kang napakalakas na enerhiya ng demonyo sa loob ng iyong katawan? Anong uri ng sining ng demonyo ang iyong nilinang? Panipi. Naintriga siya. Gayunman,
Si James ay ngumiti lamang ng mahina at nanatiling tahimik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1992. Ipinilit ni Zane, narinig mo na ba ang labanan na naganap noong sinaunang panahon? Ang pagyuzisa ni James ay napik. Bagaman hindi pa niya naririnig ang labanan na ito, halos alam niya na may kinalaman ito sa mga demonyo. Sabihin mo, tumingin siya kay Zane. Ipinaliwanag ni Zane. Noong sinaunang panahon, isang dayuhang lahi ng demonyo ang sumalakay sa lupa, at nagsimula ang kaguluhan at pagkawasak. Ang mga makapangyarihan sa gitna ng lahi ng tao ay napunta sa mahusay na haba upang paalisan at puksain ang mga ito kapalit ng kapayapaan. Panipi. Pinangunahan ni James ang kanyang kilay at tinanong, ano ang kaugnayan nito sa selyo sa mundo? Naisip ito ni Zane at sinabing, hindi ko alam ang mga detalye. Maikling paliwanag lang ang maibibigay ko sa iyo. Sabihin mo. Napatingin sa kanya si James. Nawala si Zane sa pagmumuni-muni. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, noong sinaunang panahon, ang lupa ay isang makalangit na lugar. Kaya, ang lahi ng dayuhang demonyo ay sumalakay sa Earth na umaasang sakupin ang planeta para sa kanilang sarili. Nang makita ito, ang bawat nabubuhay na natipon at nakipaglaban. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang isang pangkat ng mga lupa ay pinili na magkatabi sa lahi ng demonyo, at ang mga taong iyon ang iyong mga ninuno. Panipi. Preposterous. Rebutedh James. Bagaman kaunti ang alam niya tungkol dito, matatag siyang naniniwala na ang kanyang mga ninuno ay hindi nakagawa ng ganitong masamang kilos. Nalaman niya mula sa silid ng custodian ng Kamara ng Banal na kasulatan na ang mga ninuno ng Earthlings ay mga bayani na nagsakripisyo ng kanilang buhay upang paalisan ang mga dayuhang mananakop. Nagsasabi ako ng totoo. Nagpatuloy si Zane, bumalik noon, tulad ng lahi ng tao na malapit ng lumitaw, isang pangkat ng mga tao ang naging mga traidor at natanggihan sa kabilang panig. Sa huli, nawala ang digmaan. At ano ang nakuha natin bilang kapalit? Ang Earth ay selyadong malayo, habang ang hindi mabilang na mga nilalang ay nakulong sa selyo. Panipi. Ngunit, paano ang demon race? Tanong ni James, base sa iyong pahayag, ang Earth ay dapat na nasakop ng demon race. Bakit hindi sila nakikita saan man? Umiling si Zane at sinabing, hindi ko rin alam. Ang mga kaganapang ito ay naganap sa mahabang panahon. Wala rin akong ideya kung bakit umalis ang demon race sa Earth at tinatakan ang planeta. Sa anumang kaso, kayong mga taga-lupa ay mga inapo ng mga makasalanan. Kapag natapos ang selyo, ang malaking paglilinis ay mangyayari, at ikaw, mga inapo ng mga traidor, ay mamamatay ng isang masakit na kamatayan. Panipi. Naririnig ito, nawala si James sa pagmumuni-muni. Ito ba talaga ang katotohanan? Iba ang paniniwala niya. Kung tutuusin, matagal na itong nangyari. Paano malalaman ni Zane ang tungkol sa mga detalye? Upang malutas ang katotohanan, si James ay walang pagpipilian kundi ang sumangguni sa tagapag-ingat ng Kamara ng Kasulatan. Dahil siya ay isang maimpluwensyang figure, kailangan niyang magkaroon ng ilang impormasyon ng tagaloob. Hindi lamang iyon, ngunit nakatanim ka rin ng mga demonyong sining. Ikaw ang pinakamasama sa lahat. Tinitigan ni Zane si James sa mata, sinusubukan na tumusok sa kanyang mga iniisip. Haha, tumawa si James. Ano ang punto ng pagsasabi sa kanya nito, Zane? Si Semarth, na nanatiling tahimik sa lahat ng ito, ay sumulyap kay James at sinabi ng malamig, ang mga lupa ay mawawala sa lalong madaling panahon. Ano ang punto ng pag-aaksaya ng iyong hininga sa kanya? Panipi. Nang marinig ito, sinulyapan siya ni James. Nagpadala ng chill ang gaze ni James. Kaya, nagmadali siyang isinara ang kanyang bibig at iniwasan ang kanyang tingin. Hahaha, Zane. Isang pagsabog ng pagtawa. Pagkatapos, isang taong scholar ang lumakad papunta sa pangunahing bulwagan. Sa ilang mga hakbang lamang, nauna na siya kay James at sa iba pa. Tumingin siya sa paligid ng 20 taong gulang at nakasuot ng puting damit. May hawak na tagahanga sa kanyang kamay, pinalabas niya ang isang charismatic aura. Tumayo si Zane sabay ngiti. Matagal na, Yandel. Paano ka? Nasa closed-door meditation ako sa lahat ng ito. Narinig ko na pinatay ng isang taga-lupa ang iyong mga alagad. Ang lalaki sa isang puting balabal ay nagsabi na may masamang hitsura sa kanyang mukha.
Ngumiti si Zane ng mahina at inilipat ang paksa. Sa pagtingin kay James, ipinakilala niya siya kay Yandel. James, ito si Yandel Harlow, isang henyo na alagad ng sekta ng Scholastic ng Overworld. Huwag maliitin siya dahil lamang sa kanyang hitsura ng kabataan. Kahit na hindi siya 30 taong gulang, naabot niya ang supernatural na pagkumpleto at malapit nang tumawid sa ranggo ng Herculean. Panipi. Sinasabi iyon, tiningnan niya si Yandel at ipinakilala si James sa kanya. Ito si James, isang martial artist mula sa Earth. Nang marinig iyon, tinitigan ni Yandel si James ng masama at malamig na sinabi, Zane, paano mo pahihintulutan ang isang tao na maupo sa pangunahing bulwagan? Kung kumalat ang balitang ito, mananagot ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1993. Sa mga mata ni Yandel, ang mga lupa ay mga inapo ng mga makasalanan. Bilang mga alipin, wala silang karapatang umupo sa pangunahing bulwagan ng sekta ng sacerdotal. Si Zane ay ngumiti ng mapait. Siyempre, alam niya ang tungkol sa mga repercussions. Gayunpaman, ang lakas ni James ay maihahambing sa kanya. Kahit na siya ay nagpunta sa lahat at napatay si James, malubhang masugatan siya. Zane, anong ginagawa mo nitong mga taon? Isa kang kahihiyan. Tumingin si Yandel kay Zane sa disdain. Bilang ang sekta ng Scholar ay isang karibal ng sekta ng sacerdotal, hindi siya nasayang ng oras na nakikipag-usap sa Zane ngayon na ang isang pagkakataon ay nagpakita ng sarili. Magagalit sana si Zane sa normal na mga pangyayari. Gayunpaman, nagawa niyang pigilan ang kanyang galit. Binigyan niya si Yandel ng isang matingkad na ngiti at sinabing, Yandel, wala akong karapatang tukuyin kung may karapatan siyang umupo sa main hall. Bakit hindi mo ako bigyan ng karangalan at paalisan siya? Nang marinig ito, sinulyapan ni Yandel si James, na may suot na composed look sa kanyang mukha. Maaari niyang maramdaman ang isang kakaibang aura na nagmula sa kanya na hindi komportable sa kanya. Tapos, sinulyapan niya si Zane. Kahit na siya ay nasa saradong pagmumuni-muni, ang mga disipulo ng Scholastic sect ay nagpaalam sa kanya ng mga pangyayaring naganap sa paanan ng bundok. Dahil dito, alam niyang hindi ordinaryong tao si James. Hindi lamang niya napatay si Matthias Judah, ngunit natalo pa niya si Zane sa labanan. Sa paniniwalang baka hindi niya ma-overwhelm si James sa isang laban, hindi siya umarte sa halip ay umupo at malamig na sinabi. So, bakit mo ako inimbitahan dito? Sinabi ni Zane, hindi na kailangang magmadali ng mga bagay. Maghihintay kami na dumating ang iba bago tayo magsimula. Panipi. Anong mainit na pagtitipon, nakikita ko. Sa sandaling iyon, isang mahinang hajijek ang umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Pagkatapos, pumasok sa bulwagan ang isang babae na mukhang nasa 20 taong gulang. Nakasuot siya ng red leather armor na lalong nagpatingkad sa kaseksihan ng kanyang hubog na figure. Siya ay may mahaba, pulang buhok, maselang katangian, at kaakit-akit na hitsura. Bahagyang gumalaw ang balakang niya habang humahakbang pasulong. Habang pinapakita niya ang mga lalaki sa kanyang harapan ng isang matingkad na ngiti, tinitigan niya sila mula ulo hanggang paa. Zane Judah, si Marth Carter Yandel Harlow, lahat narito, nakikita ko. May nangyari ba? Panipi. Humajijek ang babaeng nakasuot ng pulang leather armor. Tumayo si Zane at ipinakilala siya kay James. James, ito si Winter Freya. Maaaring hindi mo alam ang tungkol dito. Ngunit ang kanyang orihinal na form ay isang phoenix. Tulad nito, nagtataglay siya ng napakalaking lakas. Panipi. Isang phoenix. Nagyelo si James. Tulad ng kung naramdaman ang kanyang mga saloobin, sinabi ni Zane ng may ngiti. Siyempre medyo naiiba siya sa phoenix ng 4 na Holy Beast. Naririnig ito, hindi nagtanong si James ng karagdagang mga katanungan. Dumating siya rito ngayon upang makipag-ayos, umaasa na makakuha ng mga benepisyo para sa kanyang mga kapatid sa lupa. Hindi niya una nais na pumasok sa isang negosasyon sa kanila kung maaari, maiiwasan niya silang lahat mula sa get-go. Kaya, ikaw si James. Tiningnan siya ni Winter at sinabing, narinig ko na pinatay mo si Matthias Judah. Nanatiling tahimik si James. Medyo ang cold at aloof na lalaki, hindi ba? Nagpout si Winter habang nakaupo siya. Tinanong ni James, bakit wala ang anak ng langit dito? Sinuri ni James ang impormasyon ng mga kilalang tao ng Overworld. Dahil dito, alam niya na ang pinakamalakas sa kanilang lahat, ang anak ng langit,
ay hindi pa dumarating. Ang anak ng langit ay isang titulo, at ang tunay na pangalan ng lalaki ay hindi alam. Alam lang ni James na siya ang disipulo ng pinakadakilang figure sa overworld. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1994. Batay sa impormasyon sa Martial Arts Forum, ang anak ng langit ay tumawid sa Herculean rank. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang chubby, nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng berdeng roba at may hawak na espada. Habang sinusulyapan niya ang karamihan, malamig niyang sabi. Ang iyong master ay abala sa ibang mga bagay. Dahil dito, ipinadala niya ako dito sa ngalan niya. Tumayo si Zane at pinakilala siya kay James. James, ito si Leandro Zamir, ang mayordomo ng anak ng langit. Leandro, ito si James Caden, isang malakas na martial artist mula sa Earth. Saglit na sumulyap si Leandro kay James at umupo. Nang makitang dumating na ang lahat, tumingin si Zane kay James at sinabing, dahil naririto ang lahat, mangyaring sabihin ang iyong isip. Tumayo si James at pinagmasdan ang paligid, mula sa Marth hanggang Yandel, Winter, at panghuli kay Leandro. Dumating ako sa Mount Bane ngayon upang reprimand ang iyong mga labis na kilos sa mundo. Ang aking pasensya ay nakaunat na manipis. Panipi. Sinimulan na silang sumbatan ni James simula pa lang. Ito ang Earth, at ikaw ang tagalabas. Gayunpaman, hindi lamang ikaw ay kulang sa dekorasyon, ngunit tinatreto mo rin ang mga lupa bilang mga alipin at magagamit na material para sa iyon na patayan ang gusto mo. Hindi mabilang na mga inosenteng buhay ang nawala sa iyong mga kamay. Panipi. Tumulo ang boses niya. Nakagawa ka ng masamang kasalanan. Ha. Humagalpak ng tawa si Yandel habang nakatingin kay James na may pilyong mukha, nanunuya. Seryoso ka bang iniisip na mababago mo ang kapalaran ng mga taga-lupa sa pamamagitan lamang ng pagpunta dito at pagsasabi ng iyong mga iniisip? Sa palagay mo ba ay magbabago lamang dahil napatay mo si Matias at nakipaglaban kay Zane? Panipi. Naiinis kay James, walang pakialam na sinabi ni Yandel, natatakot ako na hindi ka karapat-dapat na magsalita para sa makalupa. Malamig na sinulyapan siya ni James at sinabing, so, kailangan ba kitang patayin para kumita ng tama? Nagdilim ang ekspresyon ni James habang itinaas niya ang Primordial Dragon Blade, na ang walang hugis na sword energy ay naputol sa hangin. Kung ganoon, sisimulan ko sa pamamagitan ng pagpunit sa iyo. Si James ay naging agresibo. Matapos makipaglaban kay Zane, mayroon na siyang mas mahusay na pag-unawa sa kanyang lakas. Tiyak na makakapagtayo siya laban sa isang magsasaka sa supernatural na pagkumpleto. Hanggat walang mga Herculeans sa paligid, hindi siya matatalo. Bukod pa rito, alam niyang kailangan niyang maging dominante laban sa mga outsiders of the overworld para sa kapakanan ng Earth at sa mga mahiwagang bagay na kung minsan ay lumilitaw sa Mount Bane. Kung siya ay umatras ngayon, siya ay nasa isang passive na estado sa hinaharap. Sinabog ni Yandel ang mesa at malamig na sinabi, sa palagay mo ba ay natatakot ako sa iyo? Tumayo si Zane at sinabing, hindi kita pipigilan na lumaban hanggang kamatayan. Gayunpaman, ito ay ang sacerdotal sect. Kung lalabas ka dito, masisira ang lugar na ito. Paano kung mag-away kayo sa ibang lugar? Lihim na natuwa si Zane sa ginawang hakbang ni Yandel. Binalak niyang gumamit ng iba para kitilin ang buhay ni James. Oo naman. Lumingon si Yandel upang umalis sa pangunahing bulwagan, habang si James ay sumunod sa likuran kasama ang Primordial Dragon Blade sa kamay. Sa isang walang laman na kapirasong lupa sa Mount Bane, inihampas ni Yandel ang isang pamaypay sa kanyang kamay. Nakatingin kay James na may hawak ng Primordial Dragon Blade, ngumiti siya ng pilyo at malamig na sinabi, kailangan mong ipakita sa amin kung ano ang kaya mo bago ka magkaroon ng karapatang mag-claim na dumating ka sa ngalan ng mga tagalupa. Nakakunot ang noo sa mukha, sinabi ni James, cut the crappy already. Alam ni James na ang mga negosasyon ay hindi kailanman magpapatuloy kung hindi niya ipinakita ang kanyang lakas. Dahil dito, handa na siyang lumaban. Sa kanyang kasalukuyang pisikal na kakayahan, hindi siya mamamatay hanggat hindi siya pinatay sa isang solong paglipat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1995. Ang Mount Bane ay isang bundok sa Sol. Mula nang lumitaw ang selyo, maraming hindi kilalang mga bundok ang biglang lumabas mula sa kung saan.
Marami sa kanila ay selyado at imposibleng mag-navigate, samantalang ang ilan ay hindi sa tuktok ng Mount Bane. Hawak ni James ang Primordial Dragon Blade. Nakasuot ng composed look sa kanyang mukha, paimpol niyang tinitigan si Yandel na 100 metro ang layo. Nahaharap sa isang makapangyarihang figure mula sa overworld, hindi siya natakot. Kahit na hangina ang kanyang lakas 3 taon na ang nakararaan, nagawa niyang masaktan ng husto si Zane matapos gawin ang kanyang ultimate move. Ngayon, bagamat malayo pa ang kanyang kaharian kay Zane, maihahambing ang kanilang lakas. Dahil hindi mas malakas si Yandel kaysa kay Zane, hindi natakot si James. Nakasuot ng isang puting balabal, hinimas ni Yandel ang tagahanga sa kanyang kamay habang pinalabas niya ang isang charismatic aura. Ang tagahanga ay ang kanyang sandata. Habang lumipat ang tagahanga, isang mahiwagang kapangyarihan ang nagsimulang lumitaw. Mayroon kang isang nais na kamatayan. Nagdilim ang ekspresyon ni Yandel. Pagkatapos, sa isang instant, gumawa siya ng isang hakbang pasulong at lumitaw sa harap ni James. Habang binuksan niya ang kanyang tagahanga, lumitaw ang mga blades ng labaha sa tabi at sumabog patungo sa mahahalagang puntos ni James. Bagaman hindi natatakot si James, gayunpaman ay nagpatuloy siya sa pag-iingat laban sa isang tao na kasing lakas ni Yandel, na ayaw na dalhin siya ng direkta, nagmamadali siyang lumubog at lumitaw ng 100 metro ang layo. Rumble. Habang ang mga blades ay tumama sa lupa, nanginginig ang lupa. Nang makitang nalampasan ng kanyang mga blades ang kanyang target, binilisan ni Yandel ang kanyang bilis at sumugod patungo kay James. Lumitaw siya ng 10 metro sa himpapawid at marahas na ibinaba ang kanyang pamaypay, na lumikha ng isang malakas na puwersa na gamutay sa hangin. Boom! Matapos tamaan ng puwersa, gumuho ang lupa, at lumitaw ang isang siwang sa lupa. Nagawa ni James na yumigtad ang kanyang pag-atake muli. Dahil masyadong mabangis ang mga pag-atake ni Yandel, bigla siyang napaatras. Sa tingin mo ba mananalo ka sa pag-iwas sa mga atake ko? Nang makita na ang kanyang mga pag-atake ay hindi nakuha ng 2 beses sa isang hilera, si Yandel ay nagalit. Samantala, ngumiti lamang si James ng mahina. Pagkatapos, sumugod siya kay Yandel ng hindi pangkaraniwang bilis habang hawak ang Primordial Dragon Blade. Isang sword light ang kumislap, at ang sword energy ay sumabog. Sa isang kisap mata, humarap siya kay Yandel at naglaslas gamit ang kanyang espada. Itinaas ni Yandel ang kanyang tagahanga upang hadlangan ang pag-atake. Ang makapangyarihang enerhiya ay natipon sa kanyang tagahanga, hinaharangan ang pag-atake ni James. Sa sandaling iyon, si James ay maaaring makaramdam ng isang malakas na enerhiya na bumagsak mula sa Primordial Dragon Blade. Ang kanyang braso ay malabo, at ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa tibak ay lumuwag. Bago siya magreaksyon, sinaktan ni Yandel ang braso ni James kasama ang tagahanga. Ang Primordial Dragon Blade ay bumagsak sa lupa at gumawa ng isang malinaw na tunog ng klangkang. Halatang dehado si James. Siya ay mas mahina kaysa kay Yandel pareho sa mga tuntunin ng lakas at true energy. Hahaha. Mula sa malayo, tumawa si Winter. Ito ba ang taong pumatay kay Matthias? Ito lang ba ang mayroon siya? Sinasabi iyon, tumingin siya kay Zane at giggled. Gayunpaman, hindi mo siya talunin. Sabihin mo sa akin ng matapat ngayon, madali ka ba sa kanya? Panipi. Ngumiti lang ng mahina si Zane. Sa katunayan, mahina ang kaharian ni James. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa kanyang pisikal na katawan at ang itim na lotus sa loob ng kanyang katawan. Sa makatuwid, nanatili siyang tahimik at nagpatuloy sa panonood ng labanan, misteryoso. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1996, lumapit si Samarth kay Zane at bumulong, Zane, bakit hindi tayo magsanib puwersa at lipulin siya? Tumingin si Zane kay Samarth. Si Samarth ay may nakamamatay na pagtingin sa kanyang mukha habang sinabi niya, matagal ko na siyang pinagmamasdan. Ang kanyang mga kakayahan ay kakaiba. Kung hahayaan natin siya, ganap na mapapabagsak niya tayo sa loob lamang ng ilang maikling taon. Panipi. Napaisip si Zane at sinabing, there's no need to rush things. Mag-observe tayo sa ngayon. Samantala, si James ay nasasangkot pa rin sa isang matinding labanan laban kay Yandel. Ngayon na nawala ang kanyang sandata, maaari lamang niyang labanan ang kanyang kalaban sa kanyang pisikal na kakayahan. Gayunpaman,
Kahit na ang kanyang mga pisikal na kakayahan ay malakas, mayroon pa ring pagkakaiba-iba ng kapangyarihan sa pagitan niya at ni Yandel. Matapos ang ilang pag-ikot ng labanan, nagsimula siyang magdusa ng mga pinsala. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na katawan ay kakaiba. Ito ay tila nakapagpapasaya sa kanyang sarili. Boom! Muling nagsalubong ang kanilang mga kamao. Napaatras si James at samukan ng puno ng dugo. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang palad, kung saan mayroong maliliit na hiwa at pasa. Samantala, mabilis namang gumagaling ang mga pinsala. Nang makita ito, tumawa si James. Kahit na siya ay lubos na nalulula sa labanan, hindi siya natakot. Sa sandaling iyon, nagmadali siyang umatras sa isang ligtas na zone habang ang kanyang katawan ay nagpalabas ng isang madilim na aura, na nagtipon upang mabuo ang itim na lotus. Ang Black Lotus ay nagpalabas ng isang kakaibang aura na nagpadala ng isang chill down ang lahat ng mga spines. Ano? Natigilan si Yandel. Nakatitig kay James, na nag-ooze ng demonic energy. Nagmura siya, "How dare you cultivate the demonic arts? Ngayon, lilipulin kita para sa kapakanan ng mundo." Agad siyang nagpakita ng 100 metro sa kalangitan at inilabas ang kanyang pamaypay, na unti-unting tumaas. Pagkatapos, gumalaw ang higanteng pamaypay, na lumikha ng isang unos na yumanig maging sa lupa. Dahan-daang tumagilid si James. Habang ang malakas na enerhiya ay tumama sa kanyang katawan, nagsimula siyang damyugo mula sa kanyang balat habang tinitiis ang sobrang sakit. Habang siya ay umatras, ang itim na lotus ay pumailang lang sa langit at naglabas ng isang madilim na ulap, na nagtipon upang bumuo ng isang materyal na espada. Ang espada ay tumagos sa bagyo at tumama sa pamaypay, na naging sanhi ng pagkawat-akwatek nito. Ano? Ang mukha ni Yandel ay hamina habang siya ay natitised sa likuran. Sa sandaling iyon, ang itim na lotus ay lumitaw sa itaas niya at naging isang ilusyon na bundok, bumagsak mula sa langit at bumagsak patungo sa kanya. Hindi makayanan ang bigat ng bundok, bumagsak si Yandel mula sa langit at bumagsak ng husto sa lupa. Boom! Bumagsak siya sa isang tumpok ng basurahan. Samantala, ang Black Lotus ay naging materyal sa isang itim na taybak, na nagmula sa kalangitan at bumagsak patungo sa kung saan matatagpuan si Yandel. Boom! Kaagad, isang bunganga na 100 metro ang lapad ay nilikha. Samantala, ang mga bundok na nakapalibot sa Mount Bane ay nawasak habang ang lupa ay yumanig. Marami ang nakasaksi sa eksenang ito mula sa malayo. Nang makita si Yandel na natalo, sila ay nababagabag. Si Yandel ay nasa ranggo ng supernatural consummation. Paano siya natalo ng isang martial artist mula sa Earth? Sa sandaling iyon, nakatayo si James sa ibabaw ng itim na lotus. Nagbigay siya ng napakalaking demonic energy, na nagpalamig sa mga spine ng lahat. Mula sa basurahan sa ibaba, hinukay ni Yandel ang kanyang paglabas. Ang kanyang buhok ay hindi nasaktan, at natatakpan siya ng dugo. Hindi na niya pinalabas ang isang charismatic aura. Sa di kalayuan, si Zane at ang iba ay may suot na mabangis na ekspresyon. Sinulyapan ni Leandro si Zane bago lumingon kay Marth at Winter na may nakakamatay na tingin, sabi. Napakasama ng lalaking ito, kailangang lipulin siya. Magsanib puwersa tayo at puksain siya ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1997. Si Leandro Zamir ang mayordomo ng Anak ng Langit, isang lingkod lamang. Gayunpaman, habang ang Anak ng Langit ay may napakalaking impluwensya, walang sinuman ang nangahas na tumawid kay Leandro. Sa normal na mga kalagayan, ang kanyang mga salita ay kumakatawan sa Anak ng Langit. Nang makita ang nakakatakot na lakas ni James, nilayon niyang lipulin siya sa Mount Bane. Tumingin sila sa isa't isa at tumanggo. Matagal ko nang gustong lipulin siya, sabi ni Zane. Matapos patayin ni James ang kanyang alagad, nag-iisip siya ng mga paraan para makapaghiganti. Gayunpaman, natatakot siya sa lakas ni James. Ngayong nagsanib puwersa na sila, hindi na siya natakot. Sa di kalayuan, si Yandel ay natakpan ng dugo, ang kanyang buhok ay hindi nasaktan. Galit na tiningnan niya si James at umungol, pinasisigil mo ako, ikaw ay B*****. Punatin kita, panipi, free whoosh. Sa sandaling iyon, ang tunog ng hangin ay maaaring marinig. Inscan ni James ang kanyang paligid. Si Zane, Winter, si Marth, at Leandro ay lumitaw,
na hinaharangan ang kanyang landas upang umatras. Lahat sila ay nag-agzod ng kakilakilabot na auras. Lahat sila ay nakalaya na sa 9 inner gates at ngayon ay nasa supernatural consummation rank. Dahil ilang hakbang na lang sila mula sa pag-abot sa Herculean rank, taglay nila ang napakalaking lakas. Ang kanilang aura ay nagsimulang bumuo ng isang malakas na magnetic field. Nakulong sa gitna, naramdaman ni James ang nakakatakot na pressure mula sa lahat ng panig. Nagsimulang nahihirapang huminga si James. Sa loob lamang ng maikling panahon, nagpapakita siya ng mga palatandaan ng pagbagsak mula sa langit. Habang naglalabas siya ng mga alon ng demonic energy, lumingon siya para tingnan ang kanyang mga kalaban. Ganggang up sa akin ngayon. Malamig siyang ngumiti. Malamig na sinabi ni Leandro. Bilang isang ina po ng mga makasalanan, hindi lamang hindi ka nagsisisi, ngunit sinundan mo pa ang landas ng iyong mga ninuno. Ngayon, aalisin kita para sa kapakanan ng sangkatauhan. Panipi. Ha. Humagalpak ng tawa si James. Para sa kapakanan ng sangkatauhan. Huwag mo akong tawa. Panipi. Leandro, no need to waste your breath on him. Gawin mo na lang. Sabi ni Smart. Pagkasabi niyan, itinaas niya ang kanyang espada. Kahit na ang kanyang espada ay mukhang ordinaryo mula sa labas, ito ay nagradiated ng isang puting nakakabulag na liwanag habang ito ay umalis sa kanyang kaluban. Siya ang unang kumilos. Sa isang sulyap ng isang mata, lumitaw siya sa harap ni James at sinampal sa dibdib ni James. Bago pa man makipag-ugnayan sa espada, naramdaman ni James ang nakakatakot na pressure na nagmumula sa kaagad, ang itim na lotus sa ibaba niya ay lumitaw sa kanyang harapan at hinaranggan ang pag-atake. Habang ang kumikinang na puting liwanag ay tumagos sa itim na lotus, agad itong nilamon. Tulad ng alam ni Smart kung paano nakakatakot ang itim na lotus at enerhiya ng demonyo, dali-dali niyang iniwan ang kanyang taybak at umatras dahil sa takot na mahawahan ng enerhiya ng demonyo na ang Black Lotus ay nagmamay-ari ni James ngayon ay may nakamamatay na hitsura sa kanyang mukha. Lumilitaw na ang mga negosasyon ay hindi dadaan sa pamamagitan ng paglalaro ng maganda. Wala siyang pagpipilian kundi upang makisali sa isang labanan laban sa kanila. Kahit na hindi niya nais na gumawa ng karahasan, wala na siyang ibang pagpipilian. Arg! Parang mabangis na hayop, umungal siya. Maraming buhay na nilalang ang nagmula sa overworld sa paligid ng Mount Bane sa nakalipas na 3 taon. Ang hitsura ni James at ang kanyang pakikipaglaban kay Matias ay kumalat sa malayo. Nang maramdaman ang pagbabago-bago ng enerhiya sa hangin, marami ang nagmamadaling pumunta roon upang panoorin ang labanan. Hindi man sila kasing lakas ni Zane, Smart, Yandel, at iba pa, hindi rin sila passovers. Sa maikling panahon, libo-libo ang nagtipon. Nang makita si James na napapalibutan ng ilan sa mga pinakamakapangyarihang figure ng overworld, natigilan sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1998. Sino ang tagalupa? Bakit napakaraming big shot ang nakapaligid sa kanya? Napapaligiran siya ng napakaraming mga magsasaka sa ranggo ng supernatural consummation. Kahit na ang isang Herculean ay maaaring hindi lumitaw na matagumpay. Panipi. Marami ang nag-uusap, samantala, sa larangan ng digmaan. Kahit na si Smart ang gumawa ng unang hakbang, ang kanyang mga pag-atake ay madaling pinalihis ni James. Ito ay malalim na napahiya sa kanya. Nagdilim ang mukha niya habang nakatingin sa iba, sabi. Anong nakatayo ka dyan? Dapat sabay-sabay tayong umatake. Ang iba ay nag-brand ng kanilang mga sandata. Swish. This time, si Leandro naman ang gumawa ng move. Hawak ang isang espada sa kanyang kamay, ang makapangyarihang materialized na sword energy ay nagtipon at sumugod kay James ng buong lakas. Ang tanging maaasahan ni James ay ang kanyang nagising na natal supernatural. Agad na lumitaw ang itim na lotus sa kanyang harapan at hinaranggan ang pag-atake ni Leandro. Habang nakipag-ugnayan ang sword energy ni Leandro sa itim na lotus, agad itong nilamon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni James na habang nilalamon ang enerhiya ng sword, naramdaman niya ang pagdagsa ng enerhiya na bumubulusok sa kanyang katawan, na agad niyang hinigop. Ano? Natutuwa ang pagtuklas na ito kay James. Lumilitaw na ang itim na lotus ay konektado sa kanyang katawan. Pagkatapos ubusin ang enerhiya, ang itim na lotus ay maglilipat ng enerhiya sa kanyang katawan,
at sa gayon ay madaragdagan ang kanyang lakas sa labanan. Tulad ng nasisiyahan siya, lumitaw si Yandel sa likuran ni James sa isang mata at sinaktan ng malaking puwersa. Kasabay nito, inilunsad ni Zane, Winter, at si Marth ang kanilang mga pag-atake. Si James siguro ay makakalaban sa isang kalaban. Ngayon, gayunpaman, siya ay nalulula, ang kanyang likod ay tinamaan ng isang kamao, ang kanyang braso ay nilaslas ng isang espada, at ang kanyang hita ay tinamaan ng isang alon ng palm energy. Sa sandaling iyon, malubhang nasugatan siya. Mawalan siya ng kanyang katapangan sa labanan kung hindi para sa kanyang walang talo na katawan. Ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay sa kabila ng malubhang nasugatan. Iyon ay dahil ang kanyang katawan ay magpapasaya sa bilis ng kidlat. Nakakaloka. Paano siya hindi papatay? Masyado siyang makapangyarihan. Ang isipin na mayroong isang nakakatakot na lalaki sa gitna ng mga tagalupa. Nagulat ang mga tao sa kapangyarihan ni James. Samantala, sa larangan ng digmaan, si James naman ang pumunta sa Opensiba. Dahil alam niyang hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanilang pinagsama-samang lakas, kailangan niyang ituon ang lahat ng kanyang mga pag-atake sa isang individual para maalis siya. Pagkatapos lamang ay lumiliit ang bilang ng kalaban. Sa kasalukuyan, tanging si Yandel lamang ang nasugatan. Kaya naman, itinoon niya ang buong atensyon sa kanya. Habang pinapagana niya ang itim na lotus, ang mga thread ng demonyong enerhiya ay sumulong sa direksyon ni Yandel. Nang makita ito, hangin na ang mukha ni Yandel, at nagmadali siyang tumakas. Samantala, inatake muli si James. Ang sword energy, palm energy, at nakakatakot na true energy ay tumama sa kanyang katawan. Bagaman malubhang nasugatan ang kanyang katawan, hindi siya mamamatay. Sa kanyang napakaraming kakayahan sa pagpapabata, tinanggap niya ang mga pag-atake habang nag-iisang nagdidirekta ng kanyang mga pag-atake patungo kay Yandel. Tumakas si Yandel, habang malapit si James sa kanyang takong. Ang mga thread ng demonyong enerhiya na nakuha sa kanya at sinaksak siya. Nakulong, nagpakawala si Yandel ng masakit na sigaw. Break, goddamn it, umungol siya. Pagkatapos, nakatulize niya ang kanyang buong puwersa at pinalaya ang demonic energy na bumabalot sa kanya. Boom! Ang enerhiya ng demonyo na sumakop sa kanya ay nagkalat. Gayunpaman, si Yandel ay nakaranas din ng pinsala. Sa sandaling iyon, natakpan siya ng dugo mula ulo hanggang paa. Swish! Sa sandaling iyon, isang tibak na tinusok ang katawan ni James. Kasabay nito, si James ay sinaktan din sa dibdib ng isang kamao. Malakas siyang bumagsak sa lupa at bumagsak laban sa isang bundok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1999. Bagaman malubhang nasugatan ni James si Yandel, nakaranas din siya ng pinsala sa kanyang sarili. Ang kanyang katawan ay tinusok ng isang tibak, at ang kanyang likuran ay sinaktan ng isang kamao. Siya ay bumagsak mula sa kalangitan at bumagsak sa isang bundok sa ibaba, na agad na nawala sa isang tumpok ng basurahan. Patay na ba siya? Ang kanyang mga vital point ay tiyak na tinusok ng espada. Kahit nabuhay pa siya, hindi niya dapat ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Sa palagay ko tapos na ito. Nakakatakot ang martial artist na iyon mula sa Earth. Isipin na nagawa niyang makapinsala sa kabilang partido habang napapalibutan siya sa lahat ng panig. Mula sa malayo, maraming martial artist mula sa overworld ang nanood ng labanan mula sa malayo. Nang makita ang dugo sa katawan ni Yandel, hindi nila maiwasang huminga ng malalim. Kung paanong naniniwala ang lahat na natalo si James, isang itim na ilaw ang lumakas sa kalangitan mula sa ilalim ng basurahan. Pagkatapos, lumitaw si James noong kalagitnaan ng hangin. Kahit na siya ay mukhang battered, ang kanyang aura ay hindi nabawasan. Hindi lamang siya nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagkapagod, ngunit ang kanyang lakas ay tila tumaas. Nagdilim ang mukha ni Leandro. Tinusok niya ng espada ang katawan ni James at tinamaan ng kamao ang likod nito. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na ang isang tao sa supernatural consummation rank ay hindi makakalaban sa gayong pagsalakay. Si James, gayunpaman, ay ganap na maayos. Ano ang isang freak? Huminga ng malalim ang mga tao, natigilan sa tenacity ni James. Hindi pinansin ni James ang mga reaksyon nila. Sa sandaling iyon, isang individual lang ang nasa isip niya, si Yandel Harlow.
Nang makita na inaayos ni James ang kanyang tingin sa kanya, ang dugo ni Yandel ay tumakbo ng malamig at hindi niya sinasadya na tumagilid paatras. Tinapakan ni James ang itim na lotus at mabilis na tumakbo patungo kay Yandel. Sa isang kisap mata, humarap siya sa kanya, nakakuyom ang kanyang mga kamao at hamampes sa kanya. "Sumpa ka," umungol si Yandel. Kasabay nito, tinawag niya ang kanyang buong lakas at nakilala si James head-on. Boom! Nagsalpukan ang kanilang mga kamao. Agad na pinalipad si James. Nanghina ang braso niya, at may mga bitek sa buong katawan niya. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit sino ay mawawalan ng kakayahang lumaban pagkatapos makaranas ng gayong suntok. Gayunpaman, ang katawan ni James ay napuno ng demonic energy. Tulad nito, ang kanyang katawan, kakaiba at nakakatakot, ay nagpapasaya sa isang bilis na hindi makapaniwala sa hubad na mata. Kahit physical ni James, ang kagalingan ay medyo mahina kaysa sa true energy ni Yandel, gayunpaman ay sumuray-suray si Yandel. Dahil nasugatan na siya, hindi na niya napigilan ang marahas na blood energy sa loob ng kanyang katawan at samukan ng isang subo ng dugo. "Kunin mo siya ng sabay-sabay," sumigaw si Leandro at sinisingil kay James, habang sinundan sina Zane, si Marth, at Winter. Pinatawag nila ang kanilang buong lakas at inilunsad ang isang all-out na pag-atake. Napapaligiran ng lahat ng panig, nagsimulang mawala si James. Hindi sinasadya, nataman siya ng palad ni si Marth. Halos mahimatay siya sa sobrang sakit. Pagkatapos, dumating si Leandro na naglalazlas gamit ang kanyang espada. Bago pa makapag-react si James, hiniwa na ang braso niya sa kalahati. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang isang mahiwagang kapangyarihan ay pinalabas mula sa kung saan ang kanyang paa ay na-dismembered at pilit na nakadikit ang kanyang braso. Ito ay lubos na natigilan kay Leandro at sa iba pa. Nagulat si James. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. "Ha ha ha," tumawa si James. "Hindi ka maaaring umasa na talunin ako." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2000. Hikakled. Pagkatapos, lumakad siya sa itim na lotus at tumungo sa direksyon ni Yandel. Muli, nang makita si James na papunta sa kanya, si Yandel, na sa wakas ay nakakuha ng panandaliang pahinga, ay nagmura, "Sino ka sa tingin mo?" Galit na siya. Hindi pinapansin ang kanyang mga pinsala, tinawag niya ang kanyang buong lakas, at ang kanyang aura ay napakalakas na pinalakas. Isang mapanlinlang na mabangis na tigre na nabuo mula sa true energy ang lumitaw sa kanyang likuran. Napuno ng mahiwagang kapangyarihan, naglabas ito ng hindi magagapi na aura. Sa sandaling iyon, umungol ang tigre at lumukso kay James. Sensang ang lumulutang na panganib, sinubukan ni James na yumigtad ngunit hindi mapakinabangan. Ang tigre ay bumagsak sa kanyang dibdib at pinunit ang isang tipak ng karne ang layo. Ramdam ni James ang matinding sakit sa buong katawan. Sa sandaling iyon, gayunpaman, isang itim na aura ang lumabas sa kanyang katawan, na agad na nagpabata sa kanyang sugat. "Iyon lang ang mayroon ka." Ngumiti si James. Habang tumatagal ang laban, mas naiintindihan na niya ang sarili niyang katawan. Siya ay walang talo. Hanggat hindi siya napawi sa isang solong paglipat, hindi siya maaaring talunin. Kahit na nahaharap sa mga kalaban ng maraming beses na mas malaki ang lakas, hindi siya natatakot. "Ano ang isang freak?" Nagulat si Winter. Bagaman nakakita siya ng mga makapangyarihang numero bago, si James ay nasa ibang magkakaibang antas. Ang iba naman ay may suot na malupit na ekspresyon. Ang lakas ni James ay sobrang pambihirang, lalo na ang kanyang mga nakapagpapasiglang kakayahan. Ang karamihan ng tao ay napanood ang labanan habang ang kanilang dugo ay tumakbo ng malamig. Samantala, si Yandel ay napuno ng pagkabalisa. Bagamat nagawa na niya ang kanyang natal supernatural, hindi niya kayang lipulin si James. Dahil ang kanyang enerhiya ay mauubos ng malaki pagkatapos isagawa ang kanyang natal supernatural, ito ang kanyang huling paraan. Gayunpaman, sa sandaling gumanap, ang natal supernatural ay dapat na magagawang lipulin ang lahat ng nakatayo sa kanyang paraan. Mamatay. Nang gumaling ang katawan ni James, muli siyang kumilos. Samantala, ang iba naman ay nakatayo lang at nanonood. Nang wala silang panghihimasok, mas naging madali si James sa paghabol kay Yandel. Kahit na masugatan siya ni Yandel, hindi niya ito kayang patayin.
Habang nagpapatuloy ang labanan, nagsimulang mawala si Yandel. Sa ngayon, ang kanyang mga pinsala ay malubha, at siya ay nasa mortal na panganib kung hindi siya makakuha ng medikal na atensyon sa oras. Bakit ka nakatayo dyan, Leandro? Dapat tayong magtulungan at patayin siya. Pakiusap ni Yandel. Sa pagkakataong iyon, humarap sa kanya si James. Ang mga hibla ng itim na aura ay lumabas mula sa itim na lotus, na bumabalot sa nasugatan na si Yandel at nagtali sa kanya sa hangin. Buong lakas na pumiglas si Yandel. Sa pagkakataong iyon, napalitan ng sakit ang kanyang ekspresyon. Break. Umungol siya. Inipon niya ang lahat ng lakas niya at pilit na pinalaya ang demonic energy na bumabalot sa kanya. Ang enerhiya ng demonyo ay bumalik sa itim na lotus. Samantala, si Yandel ay malubhang nasugatan. Sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid, at hindi na siya maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban. Mamatay. Ang ekspresyon ni James ay yelo malamig. Alam niya na kailangan niyang patayin ang ilang mga ito bago siya makakakuha ng karapatang makipag-ayos sa overworld. Wala na. Inaamin ko ang pagtatalo ko. Nakakaramdam ng pagpatay sa hangarin ni James, natakot si Yandel. Karamihan sa mga mambabasa ay nagbabasa na ngayon ng mga nobelang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2001. Pinili ni Yandel na tanggapin ang pagkatalo at nanalangin na sana ay iligtas ni James ang kanyang buhay. Si James naman ay panay ang tingin sa kanya. Sa malalim na pagmumuni-muni, inisip niya kung dapat ba niyang gamitin ang pagkakataong ito para magdulot ng takot sa puso ng overworld outsiders sa pamamagitan ng paglipol kay Yandel. Gayunpaman, nag-aalala rin siya na magkakaroon ito ng kabaligtaran na epekto at sa halip ay magdulot ng galit ng overworld. Sa ganitong senaryo, ang mga tagalupa ang kanilang magiging target ng paghihiganti. Bagaman hindi siya natatakot sa overworld, hindi rin ito masasabi tungkol sa mga tagalupa. Bukod, pagkatapos ng mabangis na labanan, sinimulan niyang maunawaan ang tungkol sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay nasusuklian ng malakas na enerhiya ng demonyo, ngunit ang enerhiya ay maubos sa tuwing nakaranas siya ng pinsala. Sa ngayon, hindi na siya nagkaroon ng maraming demonyong enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Sa katunayan, naramdaman niya ang bilis ng pagbawi na unti-unting bumabagal. Napagtanto nito si James na hindi siya invincible. May limitasyon ang kanyang paggaling. Sa sandaling maubos ang kanyang demonic energy, ang kanyang katawan ay titigil sa pagpapabata ng mag-isa. Tumigil ka nga dyan, James. Naglakad si Leandro patungo kay James at tumingin sa kanya, na nagsasabing, tapusin mo na ang laban at sabihin sa amin ang higit patungkol sa iyong mga kondisyon. Hanggat nasa loob ng aming kapangyarihan, tatanggapin namin ang iyong mga kahilingan. Humakbang si Leandro at nag-anunsyo ng tigil-tigilan, habang ang iba ay tahimik lang. Si James ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang lakas. Dahil kinilala siya ng overworld outsiders, may karapatan na siyang maging pantay sa kanila. Huminga ng malalim si James para pilit na pigilan ang kanyang balak na pagpatay. Bumaba ang kanyang aura, at kumalat ang demonic energy. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Yandel. Ilang sandali lang ang nakalipas, kitang-kita niya ang kanyang buhay na nakabitin sa isang sinulid. Mamatay na sana siya kung pipiliin ni James. Kung tutuusin, walang makakapigil sa kanya. Sumulyap si James kay Leandro at ang iba pa at tinanong ng malamig, kaya't nakakuha ba ako ng karapatang makipag-ayos sa iyo? Tumawa si Leandro at sinabing, dahil ang anti-gang, ang malakas na gawin kung ano ang makakaya nila at ang mahina ay nagdurusa sa kung ano ang dapat nilang gawin. Upang kumita ng karapatang makipag-ayos sa amin, kailangan mong magpakita ng sapat na lakas. Kaibigan ko, tiyak na pantay ka sa amin. Panipi. Lumapit si Zane at nakangiting sinabi, iyon ay isang magandang sparring match. Medyo nabigo siya na nabigo silang patayin si James. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang isantabi sa ngayon. Bukod, si James ay isang patay na tao sa kanya. Kapag natapos ang selyo, mawawala si James sa tabi ng mga lupa. Nakangiting sabi ni Leandro, mag-usap tayo sa ibang lugar. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis, habang ang iba ay sumunod din. Sumunod naman si James sa likod. Nakahinga ng maluwag si Yandel. Pagkatapos lamang ng tunay na pagtatapos ng labanan ay bumagsak siya sa lupa.
Hindi nagtagal, may ilang mga magsasaka na nagmadaling lumapit. Bilisan mo, pagalingin mo ang mga sugat ko. Sinuportahan ng maraming mga alagad, si Yandel ay nagmadali na umalis. Marami ang nagtipon sa labas ng pangunahing bulwagan ng sekta ng sacerdotal sa Mount Bane. Ang malakas na lakas ni James ay nakakuha sa kanya ng karapatang pumasok sa mga negosasyon sa kanyang mga kalaban. Nakangiting sabi ni Leandro, "No problem at all. Pumunta kami dito sa paghahanap ng mga pagkakataon, pagkatapos ng lahat. Ipinapangako ko sa iyo na hindi guguluhin ng overworld ang sinumang tagalupa, simula ngayon hanggang sa mailabas ang selyo." Ang iba ay tumanggo sa kasunduan, na nilagdaan ang kanilang pagpayag na mabuhay ng naaayon sa mga lupa. Ipinagpatuloy ni James, bilang lokasyon ng selyo, ang Mount Bane ang pinakamahiwagang lugar sa mundo. Kaya, maraming mga mahiwagang bagay ang lilito dito. Mula ngayon pasulong, ang mga lupa ay papayagan na pumasok sa Mount Bane hanggat gusto nila. Ipinagbabawal ka mula sa paghihigpit sa pag-access sa kanila. Panipi. Napatingin naman ang iba kay Leandro. Ang anak ng langit ay ang pinakadakila sa mga nagmula sa overworld. Samantala, bilang butler ng anak ng langit, ang mga salita ni Leandro ay maaaring bigyang kahulugan bilang anak ng kagustuhan ng langit. Nagmuni-muni si Leandro sa isang maikling sandali bago sabihin, "Wala akong mga kwalifikasyon tungkol doon." Gayunpaman, ang mga lupa ay ipinagbabawal na pumasok sa lugar sa paligid ng mga sekta na itinatag namin. Kung nilabag nila ang panuntunan, sila ay mapapatay ng walang awa. Panipi. Tinanggap ni James ang mga tuntunin. Last but not least, finders, keepers para sa mga nakakahanap ng mahiwagang bagay. Inilista ni James ang kanyang ikatlong hinihiling. Naghahanda siya para sa mga mahiwagang bagay na lalabas sa Mount Bane sa lalong madaling panahon. Ngayong alam na niya na malapit nang lumitaw ang mga mahiwagang bagay sa Mount Bane, maaari niyang itago ang ilan para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng patuloy na pagsubaybay sa lugar. Ito ay tumingin si Leandro kay James at nagtanong, "Maaari mong ilista ang iyong mga termino anumang oras. Tatanggapin namin ang iyong mga kahilingan hanggat ito ay makatwiran." Habang tinitingnan niya si James na ganap na hindi nasaktan, ngumiti siya ng mahina sa kanya. Gayunpaman, madilim ang kanyang ekspresyon. Tumayo si James at naskan ang karamihan, na nagsasabing, "Mula ngayon, ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang mula sa overworld ay ipinagbabawal na gawing mahirap ang buhay para sa mga lupa. Ang mga lumalabag sa panuntunan ay lawasak ng walang awa." Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2002. Maiwasan ang isang matinding labanan na sumiklab. Bukod pa rito, ang mga tagalupa ay walang kapangyarihan na makipaglaban para sa mga mahiwagang bagay. Ang mga patakarang ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanila. "Fine, I agree with your demands," sabi ni Leandro. Ang iba ay walang pagtutol. Naging maayos ang negosasyon at tinanggap ng overworld outsiders ang lahat ng hinihingi ni James. Huminga si James ng isang buntong hininga. Bagamat mapanganib ang laban, gayunpaman ay nagtagumpay siya sa paghahanap ng mga pagkakataon para sa mga tagalupa. Mula ngayon, hindi na nila kailangang ipasailalim ang kanilang mga sarili sa barbarity ng overworld. Palam, kung gayon, habang tapos na ang mga negosasyon, hindi nagtagal si James ng matagal at agad na lumingon upang iwanan ang sekta ng sacerdotal. Pagkaalis niya, nagdilim ang ekspresyon ng lahat. Tanong ni Marth, "Leandro, bakit mo tinanggap lahat ng hinihingi niya? Ito ba ang mga kagustuhan ng anak ng langit?" Wearing a grim expression, Leandro said, "Si James ay hindi ordinaryong tao. Gaano man siya kalubhan na nasugatan, maaari lang siyang bumangon sa loob ng maikling panahon. Dahil hindi natin siya kayang lipulin sa kasalukuyan, maaari lamang tayong magkompromiso. Ang anak ng langit ay nasa closed-door meditation pa rin, kaya abala siya sa sandaling ito. Kailangan nating hintayin na umalis siya sa kanyang pagmumuni-muni. Pansamantala, dapat tayong maging mahinahon at itigil ang panggigipit sa mga tagalupa." Pagkatapos, tumayo si Leandro at umalis. Samantala, pagkatapos umalis sa sacerdotal sect, tumungo si James sa paanan ng Mount Bane. Natagpuan niya ang isang liblib na lugar at tumawag kay Xandria na malayo sa Lothian. "Ina, paano nangyari, James? Nakarating ka na ba sa Mount Bane?"
Ang boses ni Zandra ay nanggaling sa telepono. Ngumiti si James at sinabing, "Oo, meron. Sa katunayan, pinatay ko si Matias Juda ng sacerdotal sect at nakipaglaban ako kay Zane Juda. Sa huli, nakipaglaban pa ako sa isang grupo ng mga cultivator sa supernatural consummation rank hanggang sa tumigil, na nakakuha ng karapatang makipag-ayos sa overworld." Isinalaysay ni James ang mga kaganapan na nagbukas. Nababaluktot si Zandra. "Ano? Si Y ikaw ay nakipaglaban-laban sa isang pares ng mga magsasaka sa ranggo ng supernatural na pagkonsumo at halos napatay si Yandel Harlow." Nagulat, bulalas ni Zandra, "Sinasabi mo ba ang totoo?" "Oo naman. Ngayong nalutas na ang usapin, pinapayagan na tayong pumasok sa Mount Bane. Hindi na tayo guguluhin ng overworld. Inay, mula ngayon, ang mga mahiwagang bagay na makikita sa Mount Bane ay pag-aari ng sino mang unang makakita sa kanila. Halika kaagad sa Mount Bane. May premonition ako na may lalabas na magical object. Sa pagkakataong ito, magiging akin ang bagay." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2003. Hindi makapaniwala si Zandra sa kanyang mga tainga. Alam niya kung gaano kalakas ang overworld at ang mga figure na nagbabantay sa Mount Bane. Sa gayon, hindi niya inaasahan na makikipaglaban sila ni James sa isang standstill. "Hindi ako sigurado kung maaari kong maramdaman ang partikular na lokasyon ng mahiwagang bagay. Ngunit dahil ligtas na ang Mount Bane ngayon, pupunta agad ako doon. Hintayin mo ako, James. Pupunta ako doon sa loob ng isang araw." "Sige, kung gayon." Binaba ni James ang telepono. Pagkatapos, nakaupo siya sa isang posisyon ng lotus sa lupa at hinihigop ang Empyrean na espiritual na enerhiya upang muling mabigyan ang demonyong enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang demonic energy ay naubos pagkatapos ng labanan. Hindi ang true lunar and terra energy ang kanyang nilinang, hindi rin ang kanyang pisikal na lakas. Sa pagpasok ng Empyrean spiritual energy sa kanyang katawan, ang demonic energy na dahan-daang nauubos. Replenish. Makalipas ang ilang oras, habang naibalik ang kanyang demonyong enerhiya, naging masigla si James. Hindi siya umalis ngunit sa halip ay naghintay ng matyaga. Bago magbukang liwayway, dumating si Zandra Lafleur. Nakasuot siya ng isang pares ng maong, isang pares ng mga sneaker, cream na may kulay na maikling manggas, at isang pares ng salaming pang-araw. Hindi lang iyon, may dala rin siyang malaking bag. Nang makita si James sa paanan ng Mount Bane, tumawag siya, "James." Agad namang lumingon si James at nakita si Zandra. Nang mapansin ang kanyang kabataang hitsura, ngumiti siya. Hindi siya makapaniwala na isa itong babaeng nabuhay ng 1,000 taon. Tumayo siya at binati siya, "Inay." Tinanggal ni Zandra ang kanyang sunglasses at ipinakita ang kanyang magagandang katangian. Ang kanyang balat ay maputi at maislan, at siya ay napakadripdid na napakarilag. "Magaling ka, anak," pinuri siya ni Zandra. Walang magawa at walang kapangyarihan, ang mga lupa ay nasa kawalan ng pag-asa na nakaharap sa overworld. Ang iyong mga pagsisikap ay nagdala sa amin ng isang sandali ng pahinga. Napakahusay na nagawa, panipi. Napangiti ng mapait si James at sinabing, "Pansamantala lang ito. Sa ngayon, ang overworld ang lahat ng kailangan nating harapin. Kapag naalis na ang selyo, magkakaroon ng hindi mabilang pang mga mundo tulad ng overworld. Kapag dumating ang araw na iyon, ito na ang katapusan natin." Tapos, huminga siya ng malalim. Alam ni James kung ano ang kanilang haharapin kapag naalis ang selyo pagkalipas ng 6 na taon. Binabalikat niya ang isang malaking responsibilidad. Pag-alo ni Zandra sa kanya, "Isa-isang hakbang, anak. May ilang taon pa tayo, kung tutuusin. Walang masyadong dapat ipag-alala." Nang marinig ito ni James ay bahagyang natahimik. Iniba niya ang usapan at nagtanong, "Nay, nararamdaman mo ba ang tinatayang lokasyon ng anumang mahiwagang bagay?" Umiling-iling si Zandra. "Alam ko lamang nalilito sila sa Mount Bane. Tulad ng para sa kanilang mga tiyak na lokasyon, hindi ako sigurado sa ngayon. Marahil ay nadarama ko lamang ang kanilang presensya kapag lumitaw ito. Huwag magmadali ng mga bagay. Maghihintay kami at makita ng ilang araw." Panipi. "Ma'am." Kaya, matiyagang naghintay si James sa tabi ni Zandra. Sa isang bundok malapit sa Mount Bane. Ang bundok ay ilang mga kilometro sa taas at nagmula sa ilang iba pang mundo.
Ang ilang mga gusali ay makikita dito. Kasabay nito, ang ilang mga kahoy na bahay ay naitayo sa likuran ng bundok, at ang mga mahiwagang puno ay nakatanim sa paligid. Mayroon ding mga mahiwagang berry sa mga puno na nagliliyab ng isang malabong ilaw at pinalabas ang isang kaakit-akit na halimuyak. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakatayo sa harap ng kahoy na bahay. Siya si Leandro Zamir, ang lingkod ng anak ni Langit. Nakatingin lang siya sa kahoy na bahay sa harapan niya at matiag ang naghintay. Creak, binuksan ang pinto, at isang binata na nakasuot ng puting balabal ang lumabas. Ang kanyang mga tampok ay maislan, at ang kanyang tingin ay matindi. Master, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2004, buyot si Leandro upang ipakita ang kanyang paggalang sa kanyang Panginoon. Ang lalaking nauna sa kanya ay ang anak ng langit, ang pinakakilalang disipulo ng pinakadakilang figure ng overworld. Kahit bata pa siya, taglay niya ang matinding lakas. Ma'am. Bahagyang tumango ang lalaki at naglakad patungo sa isang upuang kahoy sa labas ng bahay na gawa sa kahoy, at umupo. Guro, isang makalupang lumitaw sa Mount Bane isang araw ang nakalipas. Isinalaysay ni Leandro ang mga kaganapan na nagbukas sa kanya. Oh, natigilan, ang anak ng langit ay tumingin kay Leandro at nagtanong, isang lalaking nagpapalabas ng nakakatakot na demonyo. Enerhiya, ang gayong tao ba ay tunay na umiiral sa mundo? Panipi. Oo, hindi lang siya mamamatay. Hindi mahalaga kung gaano kalubha ang kanyang mga pinsala, pinamamahalaan niyang mapasigla ang mga ito sa isang maikling oras. Kahit na ang 5 sa atin sa supernatural na ranggo ng pagkonsumo ay maaaring puksin siya. Bukod, halos pinatay niya si Yandel Harlow, sabi ni Leandro. Ang anak ng ekspresyon ng langit ay naging mabagsik nang marinig niya ito. Pensive, nanatiling tahimik siya. Tinanong ni Leandro, ano ang dapat nating gawin ngayon, Master? Dapat ba nating alisin siya o gumawa tayo ng kompromiso ngayon? Panipi. Hindi kami nagmamadali. Bahagyang kumaway ang anak ng langit at nagsabi, ilang taon na lang ang natitira bago maalis ang selyo. At saka, pumunta kami dito para maghanap ng mga pagkakataon at hindi para patayin ang mga naninirahan. Naunawaan. Tumango si Leandro. Tumayo ang anak ng langit at pinagmasdan ang hanay ng bundok na nababalot ng manipis na ulap sa di kalayuan. Nakasuot ng mataimtim na pananalita, sinabi niya, sino man ang maglalabas ng selyo ay gagantimpalaan ng langit at lupa. Ngayon, makapangyarihang mga figure mula sa lahat ng mundo. Ito ang account ni James. Walang naniniwala na buhay pa si James. Akala nila ang kanyang mensahe ay isang kalokohan. Anong uri ng may sakit na biro ito? Ipasok ang Mount Bane hanggat gusto namin. Mga tagabantay ng Finders, hindi ba narinig ng taong ito ang overworld? Ito ay dapat na gawin ang overworld. Dapat silang menes at nais na maakit kami doon. Maraming nakipag-interact sa forum. Matapos ay post ang mensahe, hindi agad umalis si James ngunit sa halip ay nanatili upang obserbahan ang kanilang mga reaksyon. Nang makitang walang naniniwala sa kanya, napakamot siya sa kanyang ilong. Pagkatapos, nagpost siya ng isa pang mensahe. Ako si James Caden ng Wormstead. Buhay pa ako, at bumalik ako. Sa Mount Bane, nilipol ko si Matias Juda, ang taong pumatay ng 12-dosenang mula sa estado ng Japire at nakipaglaban sa maraming overworld outsiders. Nakipaglaban ako kay Zane Juda, si Marth Carter, Winter Freya, Yandel Harlow, at Leandro Zamir sa isang nakatayo na nag-iisa, sa gayon ay kumikita ng karapatang pumasok sa mga negosasyon sa kanila. Sa huli, pinamamahalaan kong makakuha ng maraming mga benepisyo para sa ating lahat. Inilarawan ni James ang sitwasyon sa forum. Buhay pa ba si James? Totoo ba ang mensahe? Kung ito ay isang kalokohan, papatayin ako ng mga mula sa overworld sa sandaling pumasok ako sa Mount Bane. Panipi. Ito ay dapat na isang pekeng. Ang Mount Bane ay inookupahan na. Wala akong death wish. Maraming nakikipag-ugnay sa forum. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2005. Ang mensahe ay nahulog na parang bomba. Ilang minuto lang, maraming nagkomento sa kanyang post. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nagpahiwatig ng kanilang hindi paniniwala. Nang makita na walang naniniwala sa kanyang mga salita, hindi makakatulong si James ngunit nagbuntong hininga.
Pagkatapos, hindi niya pinansin ang buong bagay. Pagkatapos ng lahat, sinubukan niya ang kanyang makakaya. Ina, napatingin si James kay Xandra. Nakaupo si Xandra sa isang bato habang inaalalayan ang kanyang baba gamit ang kanyang braso. Nang tumingin kay James, pinitik niya ang noo nito at nakangiting sinabi, "Walang kwenta ang tatay mo, pero isa kang kahangahangang tao." Sa katunayan, ang aking ama ay isang mahusay na walang parasa. Hindi tinanggihan iyon ni James. "May bagay ba?" tanong ni Xandra. Tanong ni James, "Nabalitaan ko mula kay lolo at tiyo na mademonyo kapag katapos gumamit ng true energy." MHM. Tumanggo si Xandra at sinabi, "Ito ay dahil sa dugo ng phoenix sa loob ng aking katawan. Bagaman nagdala ito sa akin ng malaking lakas, ang aking dugo ay magbubulusok sa sandaling makatulize ko ang tunay na enerhiya. Kapag nangyari iyon, mabagal akong mawalan ng malay. Gayunpaman, pagkatapos ng paglilinang ng ataraxia, ang aking kondisyon ay umunlad. Ngayon, magagawa kong pigilan ang enerhiya ng demonyo sa loob." Panipi. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. "Purpusuhin. Hindi pwede. Partikular na idinisenyo ng kaaway upang mapupuksa ang mga pinakakilalang mandirigma sa mundo." Sinabi sa kanya ng tagapag-alaga na maaari lamang itong pigilan dahil ang isa ay hindi pa lumalaki ng sapat. Minsan, ang isa ay umabot sa isang tiyak na lakas, ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan ay mawawalan ng kontrol, at ang individual ay makakaranas ng energy deviation pagkatapos mabigang sugpuin ito. Sinabi rin ng tagapag-ingat kay James na maaari niyang dalhin ang mga taong tulad ni Thea sa kamara ng mga kasulatan upang dalisayan ang kanilang demonic energy. "Ina, ang iyong kalagayan ay nababahala. Nakakaranas ka ng parehong mga bagay tulad ng ginawa noon ni Thea noon. Ikaw ay nasa panganib sa mortal kung magpapatuloy ito. May kilala akong isang taong maaaring linisin ang enerhiya ng demonyo. Kapag nalutas ang lahat dito, dadalhin kita doon upang linisin ang iyong enerhiya na demonyo." "Andun din si Thea sa ngayon," James said. "Ma'am." Tumanggo si Xandra. Buo ang tiwala niya kay James. Walang paraan na sasaktan siya ni James. Tumingin sa kanya si James at sinabi, nakangiti, "Ina, nangyari lamang ito dahil ikaw ay isang henyo na nagtataglay ng kataas-taasang espiritual na ugat. Ang isang tulad mo ay nakapaglinang ng anuman sa isang maikling oras. Ikaw ang pag-asa ng sangkatauhan." Panipi. Puff. Hindi napigilan ni Xandra ang pagtawa. "Hindi ako kahanga-hanga gaya ng sinasabi mo. I'm speaking the truth," seryosong sabi ni James. "Tanging ang mga maaaring makaranas ng energy deviation pagkatapos ubusin ang dugo ng apat na banal na hayop ang mga tunay na henyo." "Sige, naniniwala ako sayo." Hindi nagtalo si Xandra kay James. Pagkatapos, sinimulan nilang talakayin ang kasalukuyang mga gawain, ang apat na banal na hayop, at pagsasabwatan ng kaaway. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2006. Kasabay nito, sa Kensington. Lumabas si Cynthia sa kanyang silid na nakasuot ng pajama. Hindi siya makatulog, tumungo siya sa sala sa ibaba at nag-scroll sa martial arts forum. Gusto niyang malaman kung may nangyaring makabuluhang bagay nitong mga nakaraang araw. Sa sandaling nag-login siya sa forum, nakita niya ang dalawang mensahe na naipost ni James. Sa pagbabasa ng mga mensahe, hindi niya maiwasang mapabulalas, buhay pa si J. James. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Hawak ang telepono sa kanyang kamay, nagmamadali siyang tumakbo sa itaas at kumatok sa isang pinto, kumatok. Kumatok, kumatok, Maxine, Maxine. Gayunpaman, kahit anong katok niya, walang sumasagot sa pinto. Kaya, tinulak niya ang pinto at pumasok sa kwarto. Nang pumasok siya, nakita niya si Maxine na nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa kama. Nakasuot ng puting pajama, ang kanyang mahabang itim na buhok ay nasa dulo, at ang kanyang mga mata ay dugo. Ang mga berdeng ugat ay lumalabas sa buong mukha niya. Ang dugo ni Cynthia ay tumakbo ng malamig at hindi niya sinasadyang umalis. Free whoosh. Sa isang instant, lumitaw si Maxine sa harap niya at sinaksak siya. Sa kabutihang palad, agad na muling nabuhay ni Maxine ang kamalayan. Ang kanyang mga mata at kutis ay bumalik sa normal, at nagmadali siyang pinakawalan si Cynthia. Nagtanong, "Ano ang nangyari, Cynthia?"
Nang makita ang pagbabalik ni Maxine sa normal, isang chill ang nagpatakbo ng gulugad ni Cynthia habang sinabi niya, "Nakakatakot ka na ngayon, Maxine." Ay ganyan ba? Naguguluhan si Maxine. Naalala lang niya na nasa kalagitnaan siya ng paglilinang at wala siyang maalala sa nangyari kanina. Mula nang mangyari ang insidente sa Floret Palace 3 taon na ang nakalilipas, bumalik si Maxine sa Kensington upang manirahan kasama sina Cynthia at Tiara. Why yes, Maxine, nakakaranas ka ba ng paglihis ng enerhiya? Takot na tumingin sa kanya si Cynthia. Bahagyang umiling si Maxine at sinabing, "Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang ay mawawalan ako ng kontrol sa sarili ko minsan habang damadami ang lakas ko. Lilito ang mga pagnanasa sa aking isipan. Hindi lang iyon, ngunit isang misteryosong kapangyarihan ang lilito sa tuwing ay catalyze ko ang true energy. Minsan, nararamdaman ko na kinokontrol ako nito." "Ha? Anong nangyayari?" tanong ni Cynthia. Umiling-iling si Maxine ng bahagya at sinabing, "Never mind, sa anumang kaso, mag-iingat ako mula ngayon." Sa pamamagitan ng paraan, may bagay ba? Panipi. Hinayla ni Cynthia ang kanyang telepono at ibinigay ito kay Maxine. May gumagamit sa martial arts forum na nagsasabing James. Natigilan si Maxine nang marinig ito. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang telepono at binasa. Mensahe ni James. Talaga ba siya? Hindi makapaniwala si Maxine sa kanyang mga mata. 3 taon na ang nakalilipas, ang buong palasyo ng Floret ay pinatag, at ang bundok kung saan itinayo ang palasyo ng Floret ay naging mga durog na bato. Marami ang naghanap kay James pero walang silbi. Kay Maxine, patay na si James. Umiral lang siya sa mga alaala niya. Ngayong nangyari ito, pareho siyang tuwang-tuwa at natulala. "Maxine, sa tingin mo siya si James?" tanong ni Cynthia. Ibinalik ni Maxine ang telepono kay Cynthia at sinabing, "Sa anumang kaso, pupunta ako sa Mount Bain." Pagkatapos, nagpalit siya ng kanyang pantulog at nagtungo kaagad sa Mount Bain. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2007. Nalaman ni Maxine na buhay pa si James. Upang mapatunayan ang katotohanan, tumungo siya sa Mount Bain magdamag. Sa katahimikan ng gabi, mayroong isang apoy sa paanan ng Mount Bain. Pinag-uusapan ni James ang mga bagay kay Xandre nang ang isang pangkat ng mga tao ay lumitaw sa malayo. Sa pangunguna ay ang isang tao na nakasuot ng isang puting balabal, ang kanyang balat patas at macelan. May hawak siyang puting perlas ang laki ng isang kamao sa kanyang kamay. Ang perlas ay kumikislap ng isang malabong ilaw, at mayroong isang itim na tuldok na darting tungkol sa loob ng perlas. Gayunpaman, na parang naramdaman ang isang bagay, ang perlas sa kanyang kamay ay nanginginig ng marahas. Pagkatapos, ang isang itim na aura ay bumagsak patungo sa perlas. Sa isang instant, ang puting perlas ay ganap na madilim. Ano? Natigilan ang lalaki. Ano ang nakakatakot na demon-ikong enerhiya? Hindi pa niya naramdaman ang gayong kahanga-hangang demonic energy sa kanyang mundo. Ang perlas sa kanyang kamay ay isang hindi magagapi na kayamanan na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang amo na may kakayahang maramdaman ang presensya ng supreme spiritual roots na nahawahan ng demonic energy. Sinabi ng isang lalaki sa likod ng lalaking nakasuot ng puting damit, "Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng taong nagtataglay ng supreme spiritual root. Nga pala, bakit biglang naging itim ang perlas?" Isang emperor ng demon. Ang lalaki sa isang puting balabal ay nagpukaw ng kanyang kilay. Pagkatapos, inilayo niya ang perlas at lumakad papunta kay James. Ang pagkakaroon ng isang pangkat ng mga tao, tumayo si James at tiningnan ang lalaki sa isang puting balabal at ang kanyang entourage. Tumingin ang lalaki kay James at nakangiti sa kanya. Mas lalo siyang nakakaakit kaysa sa ilang mga kababaihan doon. Tinitigan ni James ang mga hindi tinatanggap na bisita sa harap niya. Nang maramdaman ang kanilang aura, nalaman niya kaagad na hindi sila tagalupa. "Kumusta?" Lumapit ang lalaki kay James at inunat ang kanyang braso, mas maputi at mas macelan ang kanyang balat kaysa karamihan sa mga babae. Nakangiting sabi niya, "My name is Marcelo Mariano, nice to meet you." Nang makita na si Marcelo ay naging mabait, ibinaba ni James ang kanyang bantay at inalog ang kanyang kamay. Ang kamay ni Marcelo ay malambot tulad ng isang babae. Agad namang kumalas si James sa pagkakahawak niya pagkatapos makipagkamay. "May bagay ba?" tanong ni James.
Ngumiti si Marcelo at sinabing, dahil kamakailan lamang ay nakarating ako sa Earth, hindi ako pamilyar sa lugar. Para kang isang lokal, kaya napunta ako rito upang makagawa ng iyong kakilala. Panipi. Masasabi ni James na hindi taga-Earth si Marcelo. Bagamat pala kaibigan si Marcelo, walang interes si James na makipagkilala sa mga outsiders na ito. Hoy, huwag mong intindihin ang mga bagay-bagay. Dumating ako ng payapa. Dumating ako sa Earth upang maging pamilyar sa kapaligiran dito ng maaga. I really don't mean you harm, sabi ni Marcelo. Malambing ang boses niya. Halos akala ni James ay babae siya. Naglakad si Marcelo kay James at ibinalot ang braso niya, na nagsasabing may ngiti, sa palagay ko maaari tayong maging mabuting kaibigan. Itinulak siya ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2008. Humingi ng paumanhin si Marcelo, paumanhin, nalampasan ko ang aking mga hangganan. Umupo si James sa isang bato at itinuro ang isa sa tabi niya, sinabing, maupo ka. Ang isa sa mga nasasakupan ni Marcelo ay naglakad patungo sa bato at nilagyan ito ng tela. Saka lang naupo si Marcelo. Si Xander naman ay nanatiling tahimik sa buong usapan. Tinanong ni Marcelo, sa pamamagitan ng paraan, hindi ko pa hiniling ang iyong pangalan. Sinabi ni James, James Caden. Ang ganda ng pangalan. Nakakabilib ka talaga, James. Nagawa mong labanan ang 5 makapangyarihang figure nang tumigil at muntik nang mapuksa ang isa, papuri sa kanya ni Marcelo. Though I feel na mababa ang rank mo, kahanga-hanga ang physical capabilities mo. Kakaiba talaga yung Black Lotus mo. Mukhang kaya mong kontrolin ito sa gusto mo. Napatingin sa kanya si James. Lumilitaw na si Marcelo ay nakarating na sa Mount Bane matagal na ang nakalipas at pinagmamasdan ang labanan mula sa malayo. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ni Marcelo. Wala akong ibig sabihin. Kapag nakita niya ang nakakagulat na hitsura ni James, ngumiti si Marcelo at sinabing, nagtataka lang ako, bilang isang lupa, paano mo pinamamahalaan ang gayong nakasisindak na enerhiya ng demonyo? At ang iyong pisikal na katawan, ito ay isang pisikal na katawan ng lahi ng demonyo. Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong pisikal na katawan ay dapat na nabuo sa pamamagitan ng ultimate relic ng demon race. Nang marinig ito, natigilan si James. Sino si Marcelo? Paano niya pinamamahala ang makita sa pamamagitan niya at ang katotohanan na ang kanyang pisikal na katawan ay nabuo ng demonyong lotus? Haha, tawa ni Marcelo. Huminahon, hindi ko iniisip na ang pagkakaroon ng demonic energy ay isang masamang bagay. Paano kung ang iyong pisikal na katawan ay puno ng demonic energy? Kung tutuusin, ang lahing demonyo ay hindi eksaktong isang grupo ng mga masasama at kasuklam-suklam na halimaw, tama ba ako? Nanatiling tahimik si James. Kinuha ang pahiwatig, natahimik din si Marcelo. Pagkatapos, hinailan niya ang isang token mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay James. Tiningnan ni James ang token at nagtatakang nagtanong, ano ito? Nakangiting sabi ni Marcelo, kunin mo na lang. Maaaring madaling gamitin sa hinaharap. Naririnig iyon, tinanggap ni James ang kanyang regalo. Sinuri niya ang token, napansin na ito ay sa halip katamtaman ang laki at pitch black. Sa isang tabi ay isang pattern ng isang bundok, habang ang isang bangkos ng mga karakter ay inukit sa token sa kabilang linya. Kahit na hindi niya maintindihan ang mga karakter, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng pagiging pamilyar nang hinawakan niya ang token. Bago siya magreaksyon, bigla itong nagbago sa isang itim na aura at pumasok sa kanyang palad, nawawala ng walang bakas. Ano? Natigilan si James. Ngumiti si Marcelo at sinabing, subukan mong damhin ang kaloob-looban ng iyong katawan. Naririnig iyon, ginawa ni James tulad ng sinabi. Napagtanto niya na ang isang itim na fog ay lumitaw sa loob ng kanyang larangan ng elixir. Inaanyayahan niya na ito ay ang token. Ikaw. Tumayo si James at tinitigan si Marcelo sa mata, na nagtatanong, bakit mayroon kang ganoong bagay? Ano ka? Demon ka ba? Panipi. Hahaha. Si Marcelo ay sumabog sa isang pil ng pagtawa. Demon ang tawag sa amin ng iba. Magkikita ulit tayo, James. Paalam. Panipi. Tumawa si Marcelo at tumalikod, habang ang kanyang mga subordinate ay sumunod sa likuran. Samantala, si James ay nanatiling nakaugat sa lugar.
Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, at ang itim na fog sa loob ng kanyang elixir field ay mabilis na natipon at umikot sa kanyang mga meridian. Sumunod, lumitaw ang isang itim na fog sa kanyang palad at bumuo ng isang token. Ano itong token? Ano ang kinalaman nito sa demonic lotus? Bulong ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2009. Umalis si Marcelo sa tabi ng kanyang entourage. Pagkaalis nila, tinanong ng kanyang nasasakupan, "Young Master, paano mo siya mabibigyan ng ganoong kamahal-mahal na token?" Maikling pag-isipan ni Marcelo bago sabihin, mayroon siyang demonyong katawan, kaya't siya ay ma-ostracize ng mga tao ng maaga o huli. Kapag nangyari iyon, magiging isang asset siya sa lahi ng demonyo. Ang pagbibigay ng token sa kanya ng maaga ay katulad ng paglalagay ng daan para sa kanya. Kapag nakarating na siya sa dead end, ang pagsali sa amin ang tanging pipiliin niya. Ang bait mo. Samantala, kinuha ni Marcelo ang perlas ng isang beses pa, na bumalik sa normal. Ang kataas-taasang espiritual na ugat. Hindi ko inaasahan na mayroong isang tao na nagtataglay ng kataas-taasang espiritual na ugat ng panig ni James. Gayunpaman, hindi ako makagawa ng paglipat sa kanya ngayon. Dapat kong ibagsak ang aking oras, bulong niya. Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang braso, at malakas na tunay na enerhiya na natipon sa kanyang palad. Ang totoong enerhiya ay pumasok sa mahiwagang perlas, at nawala ang itim na tuldok. Pagkatapos, pinalaki niya ang tunay na enerhiya at naimbak ito sa loob ng mahiwagang perlas muli. Muli, lumitaw ang isang itim na tuldok. Tumingin siya sa isang direksyon. Mayroon pang Supreme Spiritual Root malapit sa Mount Bane. Balak ni Marcelo na umalis. Gayunpaman, napagtanto niya na ang isang taong nagtataglay ng Supreme Spiritual Root ay lumapit sa Mount Bane. Kaya, nagpasya siyang huwag umalis at matiyagang naghintay. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, matapos magmadaling pumunta rito, sa wakas ay nakarating si Maxine sa Mount Bane bago mag-alas 9 ng umaga. Tumingin siya sa bulubundukin sa harap niya at mamulong, "Ngayon, kailangan ko na lang magtungo sa Mount Bane. If I enter unrestricted, it would mean that the message on the forum is real and James is still alive." Talagang nakipagnegosasyon siya sa overworld at isulong ang interes nating mga tagalupa. Tulad ng malapit na siyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay, lumitaw ang isang pangkat ng mga tao. Ito ay si Marcelo at ang kanyang entourage na naghihintay ng matyaga sa isang gabi. Nang makita si Maxine, tiningnan ni Marcelo ang perlas para sa kumpirmasyon bago sabihin na nakangiting, "Ano ang isang magandang babae, halos naipasok ako ng kanyang kagandahan." Pagkatapos, naglakad siya papunta kay Maxine. Sa sandaling nakita sila ni Maxine, agad siyang nagtensyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga mula lamang sa overworld ay lilito sa paligid ng Mount Bane. Naglakad papunta si Marcelo sa kanya at sinabi na nakangiting, "Hello there, maganda. Ang pangalan ko ay Marcelo Mariano, nalulugod na gawin ang iyong kakilala." Panipi. Tumingin sa kanya si Maxine at kumunot ang kanyang mga kilay, nagtatanong, "Maaari ba kitang tulungan?" "Ay, wala lang. Kailangan ko lang na sundan mo kami sandali." Nagdilim ang mukha ni Maxine habang pasuray-suray patalikod. Sa sandaling iyon, ang isang tao sa likuran ni Marcelo ay agad na lumitaw sa harap niya. Bago pa man siya magreaksyon, ang kanyang mga puntos ng acupuncture ay sinaktan, at ang kanyang base sa paglilinang ay selyadong. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Namutla ang mukha niya. Lumapit si Marcelo sa kanya na may bahagyang ngiti sa mukha at hinaplos ang pisngi nito, "Ang ganda ng mukha." Bagamat sinubukan ni Maxine na kumawala, ang kanyang mga acupuncture point ay nataman, at ang kanyang cultivation base ay selyado. Kaya, hindi siya makagalaw ng isang kalamnan. "Pakawalan mo ako ngayon." Sumigaw siya. "Sino sa palagay mo ang kausap mo, B***?" Pagkatapos, sinampal siya ng isang lalaki sa mukha. Smack! Nakakakita ito, ang ekspresyon ni Marcelo ay nagdilim habang tinitingnan niya ang kanyang subordinate. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang braso, at ang makapangyarihang enerhiya ay nagtipon sa kanyang palad bago niya siya sinaktan sa dibdib. Ang kanyang subordinate ay agad na ipinadala na lumilipad at gumuho ng labis sa lupa habang nagsusuka ng isang bibig ng dugo. Pagkatapos,
Nahiga siya doon sa lupa na hindi gumagalaw. Kinuha ni Marcelo ang buhay ng kanyang subordinate. Ang kanyang iba pang mga subordinate ay nanatiling tahimik. Malamig na sinabi ni Marcelo, tandaan na tratuhin ng buong pagpipitagan ang mga nagtataglay ng kataas-taasang espiritual na ugat. Sila ang magiging mga pinuno sa hinaharap ng ating lahi. Naiintindihan, sabay-sabay nilang sabi. Tinitigan ni Maxine si Marcelo, hindi maintindihan ang kanyang mga kilos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2010. Anong gusto mo sa akin? Tanong ni Maxine. Napangiti si Marcelo ng mahina at sinabing, oh, wala. Mula ngayon, mananatili ka sa tabi ko. Bibigyan kita ng pinakamahusay na mga bagay na kailangan mo. Hindi nagtagal, ikaw ay magiging isa sa pinakadakilang sa mundo. Tiniyak ko sa iyo na maaari mong mapuspos ang sinuman sa supernatural at maging ang ranggo ng Herculean. Panipi. Matapos siyang magsalita, iniwas niya ang kanyang kamay, at isang itim na fog ang lumitaw mula sa kanyang palad. Habang ang itim na hamog na ulap ay pumasok sa mga butas ng ilong ni Maxine, agad siyang nawalan ng malay. Hindi alam ni James na hinahanap siya ni Maxine, ni ang katotohanan na siya ay dinukot ni Marcelo. Nanatili lamang siya sa Mount Bain sa paghihintay para sa susunod na mahiwagang bagay na lumitaw. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, gabi na bago lumitaw ang mahiwagang bagay. Nang gabing iyon, hindi makatulog si James. Matyaga siyang naghintay sa paanan ng Mount Bain sa tabi ni Zandra. Bagaman gabi na ito, ang rebulto sa rurok ng Mount Bain ay kumikinang ng isang limang kulay na ilaw sa lahat ng oras, na nagpapaliwanag ng pitch black na kalangitan. Ang dalawa ay nakaupo sa paligid ng isang apoy at lechon ng isang piraso ng karne nang tinanong ni James, Ina, sigurado ka ba na ang isang mahiwagang bagay ay lilito bukas? Ma'am, tumanggo si Zandra at sinabing, yes, isang have a strong instinct, after all. Ang mahiwagang bagay ay lilito sa alas 9 ng umaga. Alam mo ba kung ano ito? Hindi pa. Ano ang tungkol sa tukoy na lokasyon? Pumikit si Zandra at pinaandar ang kanyang sentido. Lumipas ang 10 minuto, at iminulat niya ang kanyang mga mata at itinuro ang isang bundok sa di kalayuan, at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, makikita ito sa bundok na iyon. Sige, pupunta ako dyan agad. Sabay tumayo si James, sumunod naman si Zandra. Nagtungo ang dalawa sa bundok kung saan malapit nang lumitaw ang mahiwagang bagay. Sa ngayon, maiintindihan lamang ni Zandra ang tinatayang lokasyon ng mahiwagang bagay. Lumipas ang oras. Kinaumagahan. Tumayo si James sa rurok ng isang bundok at naskan ang kanyang paligid. Sa sandaling lumitaw ang mahiwagang bagay, agad siyang magmadali sa lugar at i-claim ang bagay bilang kanya. Pagkatapos ng lahat, nakipagkasundo siya sa overworld. Inay, malapit nang mag-alas 9 ng umaga. Hindi mo ba nararamdaman ang partikular na lokasyon? Hindi naiwasang magtanong ni James matapos niyang tingnan ang paligid. Umiling si Zandra at sinabing, hindi pa, pero lumalakas ang sensasyon. Walang paraan na mali ang aking instincts. Ang bagay ay lilito sa paligid ng Siyam. Tumingin si James sa oras. Alas 8:30 na ngayon ng umaga. Kalahating oras na lang ang natitira. Naghintay siya sa pagkabalisa. Tahimik na nananalangin na ang mga mula sa overworld ay hindi naririto. Kung hindi man, ang isang mabangis na labanan ay sesabog. Bagaman mayroon siyang malaking lakas, walang paraan na maaari niyang labanan laban sa bawat solong kalaban ng sabay-sabay. Lumipas ang oras. Ilang minuto ang layo hanggang Siyam. Boom! Umiling ang lupa at bumagsak ang lupa. Ang mga bundok sa rehiyon ay nagsimulang mawala, at isang malalim na kalungkutan ang lumitaw sa lupa. Dumating na ba ang oras? Tuwang-tuwa si James. Lilito ba ang pinakamalakas na mahiwagang bagay sa wakas? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2011. Ano kaya iyon? Nakatayo si James sa gitna ng hangin habang nakatitig sa bulubundukin sa ibaba, na nagkawatak-watak at naging malalim na bangin. Ang kaguluhan dito ay agad na nakakaakit ng pansin ng overworld outsiders. Sa ilalim ng 1 minuto, nakarating sila sa pinangyarihan. Gayunpaman, nang makita nila si James, nagpasya sila laban sa pagbubunyag ng kanilang sarili at sa halip ay naobserbahan mula sa malayo. Swoosh! Isang gintong liwanag ang lumitaw mula sa loob ng bangin at pumailang lang sa kalangitan.
Si James ay maaaring makaramdam ng malakas na enerhiya. Pagkatapos, ang lupa ay umiling at ang lupa ay bumagsak. Hindi nagtagal, isang gusali na may sukat na 1,000 metro kwadrado ang lumitaw mula sa loob ng bangin. Hindi makita ni James kung ano ang nasa loob dahil ito ay nagliliwanag ng nakakasilaw na gintong liwanag. Isang gusali. Napatulala si James. Akala niya ay may lilito na kahanga-hanga. Hindi ito isang ordinaryong gusali, sabi ni Xandre sa tabi niya. Nararamdaman ko na hindi ito ordinaryong istruktura. Sa sandaling iyon, may ilang mga figure ang lumitaw sa di kalayuan. Ang kanilang bilis ay hindi pangkaraniwan, at sila ay lumitaw sa itaas ng gusali sa isang kisap mata. Ang pinuno ay isang lalaki sa paligid ng 25 taong gulang. Nakasuot siya ng puting roba at may mahabang itim na buhok, na nagpapakita ng charismatic aura. Katabi niya si Leandro Zamir. Agad na alam ni James na siya ang anak ng langit, ang pinakadakila sa lahat mula sa overworld. Isang celestial abode. Nang makita ang gusali, nasisiyahan ang anak ng langit. Congratulations, Master, nakangiting sabi ni Leandro. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng celestial abode na nakatago sa ilalim ng bundok na ito. Dapat itong iwanan ng mga primordial, at kailangang may mga pamana na natitira. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa iyo. Ang celestial na tirahan na ito ay akin. Ang anak ng langit ay dinilaan ang kanyang mga labi. Marami pang lumapit sa lugar Zane, si Marth, Winter, at maging si Yandel na nasugatan ng husto ilang araw na ang nakakaraan. Bukod sa kanila, marami ang hindi nakilala ni James. Kahit na sila ay medyo mahina kaysa sa Marth at sa iba pa, sila ay mga liga pa rin sa itaas ng mga tagalupa. Nang makita ang mga ito, ang ekspresyon ni James ay naging mabagsik. Nagmamadali siyang humakbang pasulong at sinabing, lahat, ayon sa aming kasunduan, ang una upang matuklasan ang mga bagay sa Mount Bane ay panatilihin ang mga ito. Dahil naghihintay ako rito ng mga nakaraang araw, dapat itong teoretikal na maging akin. Panipi. Nang marinig ito, sinulyapan ng anak ng langit si James. Bulong ni Leandro sa likuran niya, Master, siya si James. MHM. Ang anak ng langit ay tumanggo ng bahagya at lumakad papunta kay James. Ilang hakbang si James. Ang anak ng langit ay tumingin kay James at sumenyas, dahil ikaw ang unang nakatuklas ng gusaling ito ay sa iyo na ngayon. Nang marinig ito ni James ay natigilan. Bakit ibibigay lamang niya ang isang mahalagang kayamanan sa kanya? Matapos ang pagpos sandali, bumaba si James mula sa kalangitan at lumitaw sa harap ng gusali. Ang celestial na tirahan ay 100 metro ang taas. Kahit na ang pangunahing pintuan ay 30 metro ang taas. Ang buong celestial na tirahan ay nakapaloob sa isang gintong ilaw, na pumihil kay James na makita kung ano ang nasa loob. Nakita lamang ni James na ang mga mahiwagang pattern at character ay inukit sa pintuan. Habang naglalakad siya papunta sa pinto at sinubukang itulak ito, nagmula ang malakas na enerhiya sa loob ng gusali at pinalipad siya. Malakas siyang bumagsak sa lupa at samuka ng isang subo ng dugo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2012. Hahaha. Ang anak ng langit ay sumabog sa isang pil ng pagtawa habang siya ay nagmula sa kalangitan at lumitaw sa harap ng pintuan. Sa sandaling iyon, ang iba pang mga magsasaka ng overworld ay sumunod sa likuran. Nang makita nila ang celestial abode, hindi nila maiwasang matigilan. Gumapang si James mula sa lupa. Lumapit si Xandre sa kanya at nag-aalalang nagtanong, ayos ka lang ba? Pinunasan ni James ang bakas ng dugo sa kanyang labi at bahagyang umiling, sinabing, ayos lang ang lahat. Pagkatapos, lumakad siya papunta sa overworld outsiders at hinarang ang kanilang landas. Ano ang bagay na ito? Tanong ni James. Sinulyapan ng anak ng langit si James at mahinang ngumiti, sinabing, paano ka naging ignorante kung ilang araw mo nang binantayan ang lugar na ito? Sabi ni James, ang alam ko lang may lalabas na kahanga-hanga. Gayunpaman, hindi ko alam kung ano ang partikular. Ipinaliwanag ng anak ng langit, ito ay isang celestial abode. Isang celestial abode? Tanong ni James, nakakagulat. Ang isa pang magsasaka mula sa overworld ay nagsabi, tama iyon, dapat itong maging isang celestial na tirahan na naiwan ng ilang makapangyarihang figure sa mga sinaunang panahon.
Ang gusaling ito ay itinayo gamit ang mga top-notch na materyales. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ang isang celestial na tirahan ay naglalaman ng isang mana. Panipi. Nagtataka ako kung ano ang ranggo ng celestial na tirahan na ito. Sasabihin kong ito ay hindi bababa sa isang celestial tool. Isang tool na mas mababang baitang sa langit, sasabihin ko. Dapat itong iwan ng isang celestial. Dapat may celestial arts sa loob. Nag-usap sila. Sa sobrang pag-uusap ng kanilang pag-uusap, halos alam ni James kung ano ito. Karaniwan, ang celestial na tirahan ay isang gusali na naiwan ng isang napakalakas na individual na nakaraan. Samantala, maaaring may ilang mga mana na nakatago sa loob ng langit na ito. Kung maaari niyang makuha ang kanyang mga kamay sa kanila, hindi siya magagapi. Pero paano ako papasok? Tanong ni James. Sinabi ni Zane, sa aking pagkaunawa, dapat mayroong isang spirit tool sa malapit kung ang celestial abode na ito ay isang celestial tool. Makukuha mo lang ang celestial abode at ang mga mana sa loob pagkatapos mong kilalanin ng spirit tool. Tama iyan. It doesn't matter kahit maaga kang dumating. Ang mga nakatadhana lamang ang makakamit ang celestial abode. Nang marinig ito, bahagyang nadismaya si James. Halos imposibleng makipagkompetensya sa mga mula sa overworld para sa celestial abode. Nandyan ka ba, spirito? Humakbang ang anak ng langit at binati ng magalang, talagang pinarangalan akong nakarating sa celestial na tirahan na ito. O, tool ng espirito, mangyaring ipakita ang iyong sarili at bigyan ako ng gabay upang magkaroon ako ng mana ng mga primordial. Panipi. Creak. Sa sandaling iyon, nagbukas ang pintuan, at isang gintong ilaw na naradiated mula sa loob. Agad na iniwasan ng lahat ang kanilang tingin. Di nagtagal, nawala ang ilaw, at isang anino ang lumakad, hindi maipapahayag ang hitsura nito. Ito ay talagang isang tool ng espirito. Lahat ay nabalisa. Nang lumitaw ang anino sa kanilang harapan at pinagmamasdan ang paligid, nagsalita ito sa paus na boses, ganyan na baka ina ang mga buhay na nilalang sa kasalukuyang panahon. Nang marinig ito, namula ang mga tao. Mahina, sila ang kasalukuyang pinakamalakas sa Earth. Ang anak ng langit ay nagsalita muli, mangyaring paliwanagan ako sa kung paano makuha ang celestial na ito. Siya ay patuloy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2013. Ang anino ay ang spirit tool ng celestial abode. Sa modernong mga termino, ito ay magiging isang bagay na katulad ng isang robot ng artificial intelligence. Kahit na hindi ito isang buhay na nilalang, mayroon itong kamalayan, na nagpapahintulot sa kanya na makipag-usap sa mga tao. Ang anino ay tumingin sa kanila muli at nanginginig ang ulo nito ng bahagya habang nagbubuntong hininga, lumilitaw ito. Ang master na iyon ay dapat na itinakda ng mali ang itinalagang oras. Sino ang mga taong ito? Sa kung gaano kaina sila, paano sila kwalipikado upang makuha ang kanyang mana? Panipi. Naririnig ito, ang anak ng langit ay nagpanik. Bagaman ako ay kasalukuyang mahina, mayroon akong napakalaking potensyal. Kung makukuha ko ang celestial na halaga, ang tirahan at ang pamana na iniwan ng mga primordial, tiyak na patunayan ko ang akin. Ang iba ay nagtalo rin. Piliin mo ako, may potensyal din ako. Kung pinahihintulutan akong magkaroon ng paninirahan sa celestial, tiyak na ako ang pinakadakila sa mundo. Panipi. Pakiusap, isaalang-alang mo ako, sir. Ang overworld outsiders ay humakbang pasulong at ipinahayag ang kanilang mga saloobin. Si James, sa kabilang banda, ay nanatiling tahimik. Iyon ay dahil naniniwala siya na hindi siya tatayo ng pagkakataon. Ang anino ay nagsalita, dahil ako ay bumangon mula sa aking pagkakatulog, dapat kong sundin ang kagustuhan ng guro at pumili ng bagong may-ari ng celestial abode. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang mga tao. Nagpatuloy ang anino, gayunpaman, hindi ako ang magiging huwes para matukoy ang halaga mo. Noong unang panahon, naglagay ang aking Panginoon ng 9 na hadlang. Ang mga makakalampas sa 9 na hadlang ay magiging bagong may-ari ng celestial abode. Nang marinig ito, muling nakuha ni James ang kanyang kumpiyansa. Maaaring tumayo siya ng isang pagkakataon sa isang makatarungang laban. Tumingin siya kay Xandra at sinabing, mapanganib ang Mount Bane. Dapat kang bumalik sa Lothian para sa ngayon at manatiling ligtas. Kapag nalutas ang lahat dito,
Babalik ako upang hanapin ka at linisin ang iyong demonyong enerhiya. Panipi. Tumango si Zandra at tumingin sa kanya, mag-ingat ka, ha? Gusto ko. Tapos umalis na si Zandra. Parami ng parami ang overworld outsiders ang lumitaw sa harap ng celestial abode. Mayroon na ngayong humigit kumulang 3,000 katao. Dahil binagtas nila ang selyo upang makarating sa Earth, dapat silang mga nangungunang mandirigma. Samantala, ang mga numero ay patuloy na tumataas. Matiyagang naghintay ang anino. 10 minuto ang lumipas, at ang bundok ay puno ng mga tao. Mayroon na ngayong halos 10,000 tao, at halos lahat sila ay nagmula sa overworld. Karamihan ay mga tao, ngunit mayroon ding ilang tulad hayop na nilalang sa gitna ng karamihan. Sa pamamagitan lamang ng pagkonsumo ng isang transformation elixir maaari nilang baguhin ang kanilang hitsura sa isang tao. Maging si Marcelo na umalis lamang sa Mount Bane ay nagmamadali na bumalik sa pag-agaw ng kaguluhan. Nang makita ang mas manipis na bilang ng karamihan, ang anino ay humakbang pasulong at sinabing, "Matagal na, ang aking Panginoon ay nagtatag ng 9 na hadlang at inutusan akong buhayin ang mga ito sa paglitaw ng celestial abode. Ang mga pumasa sa 9 na hadlang ay maaaring maging bagong may-ari ng celestial abode." Panipi. Ang anak ng langit ay humakbang at nagtanong, ngunit paano kung higit sa isang tao ang makalampas sa 9 na hadlang? Sumagot ang anino, kung ganoon, ang unang makakadaan ay ang may-ari ng celestial abode. Pakipasok, lahat. Sumenyas ito. Pagkatapos, nagbukas ang pinto, at isang bulag na gintong ilaw ang lumitaw mula sa loob. Ang anak ng langit ang unang pumasok, habang ang iba ay sumunod malapit sa likuran. Samantala, nanatiling nakaugat sa lugar si James. Tumingin sa gininto ang patio sa loob ng celestial abode, bumulong siya, makakasya ba ang lahat sa loob ng venue? Gayunpaman, patuloy na dumarami ang mga tao. Di nagtagal, libo-libo na ang nasa loob. Naguguluhan, siya ang huling pumasok. Matapos ang lahat ay pumasok sa tirahan ng celestial, humakbang siya pasulong. Habang tumawid siya sa gintong ilaw, biglang nagbago ang eksena bago siya. Nasa rurok na siya ngayon ng isang bundok. Mayroong lahat ng mga uri ng flora doon, at mahiwagang berry na nagpapalabas ng isang kaakit-akit na samyo sa bawat puno. Ano? Natigilan si James. Kabanata 2014. Matapos makapasok sa celestial abode, sila ngayon ay tila nasa ibang mundo. Napakaraming banal na bagay dito. Kinusat ni James ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Bawal kang mamites ng alinman sa mga berry dito. Ang mga lumalabag ay madi-disqualify kaagad, wika ng anino. Ang karamihan ng tao na nangangati na lumubog ang kanilang mga ngipin sa ketekam-takam na mga berry ay nakolekta ang kanilang mga sarili. Habang pinagmamasdan nila ang kanilang paligid, hindi nila napigil ang maluha. Kahit na wala ang pamana ng mga primordial, maninindigan silang makakuha ng napakalaking gamit ang mga berry lamang. Matapos makolekta ni James ang kanyang sarili, tiningnan niya ang kanyang paligid. May isang lungsod sa malayo kung saan ang mga istruktura na tulad ng kastilyo ay naitayo, at ang bawat isa sa kanila ay hindi bababa sa 1 kilometro sa taas. Mula sa malayo, mukhang isang lugar ng Wonderland. Ang lugar na ito ay hindi kapani-paniwalang napakalaki. Hindi makapaniwala si James sa kanyang mga mata. Una niyang naisip na ito ay isang gusali lamang. Gayunpaman, sa pagpasok ng celestial na tirahan, nalaman ni James na mayroong isa pang mundo sa loob. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso, at nanginginig ang kanyang katawan. Magkakaroon ba siya ng lahat dito kung pagmamayari niya ang celestial abode? Sa sandaling iyon, naghihingalo na siyang maging bagong may-ari ng lugar na ito. Gaanong kagilahil-alas, tulad ng inaasahan ng celestial na tirahan na itinayo ng mga primordial. Lahat ng bagay dito ay pag-aari sa akin sa sandaling ako ay naging master ng celestial na tirahan. Napakaranggal na Empyrean spiritual energy. Marami ang hindi makakatulong ngunit mag-exclaim. Sa sandaling iyon, ang anino ay nagsalita, nakikita mo ba ang lungsod sa malayo? Ang sino mang dumating sa lugar ng lungsod at nakakakuha ng kalangitan ay ang may-ari ng langit na tirahan na ito. Sa kahabaan ng paraan, magkakaroon ng isang kabuuang 9 na hadlang na kailangan mong ipasa. Ang bawat hadlang ay mapaghamong sa sarili nitong karapatan. Upang i-cross ang mga ito,
Hindi lamang kailangan mo ng lakas, ngunit nangangailangan ka rin ng malaking kapalaran. Walang mga paghihigpit sa hamon na ito, kaya huwag mag-atubiling pumatay hanggat gusto mo. Kung ikaw ay sapat na malakas, maaari mong patayin ang lahat ng tao dito at maging may-ari ng celestial abode kahit na hindi lumalagpas sa mga hadlang. Nang matapos itong magsalita, lahat ay nagmamadaling nag-catalyze ng true energy at iniskan ang kanilang paligid dahil sa takot na maambush. Samantala, napangiti lamang ang anak ng langit nang marinig ito. Ang kanyang mga pagkakataon ay magiging mas mababa kung ito ay isang patas na kompetisyon. Gayunpaman, ngayon na sila ay pinayagang gumamit ng karahasan, ang kanyang mga pagkakataon ay tumaas ng husto. Lilipulin lang niya ang sino mang humahadlang sa kanya. Pagkatapos ng lahat, tiwala siya sa kanyang lakas. Pagkatapos, isang paikot-ikot na landas ang lumitaw sa harap nila. Magsimula tayo, hindi ba? Magsisimula ka mula sa paikot-ikot na landas na ito. Matapos tumawid sa siyam na hadlang at makuha ang espiritu ng celestial sa lugar ng lungsod, ikaw ang magiging bagong may-ari ng celestial na tirahan, ang anino ay nagsalita. Nang makita niya ang daan, natigilan si James. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala para sa sino mang modernong tao. Sa pagsisimula ng kompetisyon, marami ang sumugod. Nang si James ay sisimulan na ang hamon, isang lalaking nakasuot ng puting roba ang bumungad sa kanya. Ang lalaki ay may mahabang itim na buhok, maselang katangian, at maputi at makinis na balat. Kahit lalaki siya, mas maganda pa siya sa karamihan ng mga babae doon. James. Napatingin si James kay Marcelo ng alerto. Hoy, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Tumawa si Marcelo at sinabing, bakit hindi tayo magtutulungan? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi naglakas loob si James na ibaba ang kanyang bantay sa paligid niya. Ngumisi si Marcelo, magtutulungan tayo at lipulin lahat ng tao dito. Sa panahong iyon, ang celestial abode ay magiging atin para kunin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2015. Pawisan ang lahat dito. Natigilan si James. Mayroong hindi bababa sa 10,000 overworld outsiders dito. Walang paraan na magagawa niya ang gayong gawain. Oo, sinabi ni Marcelo, ang celestial na tirahan na ito ay naiwan ng mga primordial. Hindi ito madaling tumawid sa lahat ng siyam na hadlang. Sasabihin ko na ang pag-iwas sa lahat ng ito ay magiging mas madali, medyo. Nagsasalita, sabi niya nang walang pasubali. Gayunpaman, natakot si James. Ang kanyang mga kalaban ay higit na nahihigit sa kanya sa laki at lakas. Mayroong hindi bababa sa 5 overworld outsiders sa supernatural consummation rank. Tsaka hindi niya kaya. Tingnan sa pamamagitan ng anak ng langit, na maaaring umabot sa ranggo ng Herculean ng matagal. Maraming mga magsasaka ang naglabas din ng ikawalong panloob na gate. Paano niya magagawa ang gayong pag-asa? Tumingin si James kay Marcelo, nagtataka kung paano siya nakatitiyak sa sarili niyang lakas. Marahil ay nasa Herculean stage na siya. Kung ganoon, posible para sa kanila na lipulin ang lahat dito. Have mo ba naabot ang yugto ng Herculean? Sinenyasan ni James. Ngumiti si Marcelo at nanatiling tahimik. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ang tanging bagay na kailangang malaman ni James tungkol sa kanyang lakas. Siguradong naabot na ni Marcelo ang Herculean stage. Sa sandaling iyon, isang ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Dahil halos lahat ng overworld outsider ay pumasok sa paninirahan sa Celestial, ang kapayapaan ay babalik sa Earth kung maaari niyang puksain ang lahat dito kahit na mayroon siyang kasunduan sa overworld outsiders, ang pakikitungo ay hahawak lamang hanggat may sapat na mga benepisyo para sa lahat. Kung walang sapat na mga benepisyo para sa lahat, walang magbabayad ng anumang makinig sa kasunduan na ginawa. Ano sa tingin mo? Napatingin si Marcelo kay James na malalim ang iniisip. Pagkaraan ng ilang oras, tiningnan ni James si Marcelo at sinabing, maaari kaming magtulungan. Gayunpaman, hindi ako. Tiwala na maaari kong puksain ang lahat dito. Panipi. Oh, walang alalahanin. Ngumiti si Marcelo. Pagkatapos, tumungo siya patungo sa paanan ng bundok, habang si James ay sumunod sa likuran. Ito ay isang paikot-ikot na landas na napapaligiran ng malalim na mga dahon sa magkabilang panig. Dahil maraming mga mahiwagang halamang gamot at berry sa buong lugar,
ang nakakaakit na samyo na kanilang pinalabas ay nagsilbi bilang isang malakas na motivator sa mga mapaghamon. Habang naglalakad sila ng magkatabi, tinanong ni James, kailan tayo galaw? Napangiti si Marcelo at sinabing, bakit nagmamadali? Nasa unang barrier lang kami. Hindi magiging madali ang pagtawid sa lahat ng 9 na hadlang, alam mo ba? Tingnan natin ang sitwasyon sa ngayon. Naririnig ito, tumanggo ng bahagya si James. Hindi nagtagal, isang golem ang hamarang sa daan sa kanilang harapan. 2 metro ang taas ng golem, at may hawak itong espada sa kamay. Lahat, upang tumawid sa unang hadlang, kakailanganin mong dumaan sa golem. Kahit na ang anino ay wala kahit saan, ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. Sakto, may tumawa. Nagtataka ako kung gaano ito kahirap. Hindi ko inaasahan na ito ay madali. Panipi. Pagkatapos, ipinatawag niya ang lahat ng kanyang lakas at sumugod patungo sa golem. Tulad ng malapit na siyang dumaan sa golem, itinaas ng golem ang taybak sa kamay nito at sinampal ng malaking puwersa. Ang golem ay tumama sa hindi pangkaraniwang bilis. Bago pa makapag-react ang lalaki, nalaban na siya ng espada, at agad na nagkawatak-watek ang kanyang pisikal na katawan. Wala kahit isang piraso sa kanya ang natira. Ano? Natigilan ang lahat. Ang lalaki ay tumawid sa ranggo ng supernatural at pinakawalan ang ikatlong panloob na gate. Gayunpaman, nawalan siya ng buhay sa isang instant. Gaano kalakas? Huminga ng malalim si James. Matapos mapuksa ang lalaki, ang iba ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat.